KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 871 hanggang 900. Ika-19 na episode lang. Hindi magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 871. Talagang nanalo sa unang pwesto. Matanda, kailangan bang maging napakadrama? Pinapanood ang labis na reaksyon ng Ascending Moon Old Man, hindi napigilan ni Huang Xiaolong ang isang ngiti. Alam na niya na makikita ng matanda ang kanyang kasalukuyang cultivation realm sa isang sulyap. Kahit na hindi kaya ng Dragon Emperor Altai at ng iba pa, magagawa ng matandang ito. At muli, walang intensyon si Huang Xiaolong na itago ito sa kanya. Ang Ascending Moon Old Man ay tumawid sa distansya sa malalaking hakbang upang marating ang gilid ni Huang Xiaolong. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning na berde na iniskan siya pataas at pababa. Siya ay may nakakatakot na nilalagnat na titig na nagparamdam kay Huang Xiaolong na parang mga maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang buong katawan. Ang sumunod na pangungusap na lumabas sa bibig ng matanda ay, "Brat, magpapalitan ba tayo ng mga payo?" Natarante si Huang Xiaolong, pagkatapos ay ngumisi, "Sa tingin ko mas mabuting huwag na lang." Hindi niya makita ang lakas ng kanyang guro sa nakaraan, ngunit ngayon, sa kanyang kasalukuyang banal na diwa, nakikita ni Huang Xiaolong na ang matanda ay isang pik sa kalagitnaan ng Fourth Order High God Realm. Tuktok sa kalagitnaan ng ika-4 na Order High God Realm. Kahit na ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay malamang na maihahambing sa isang peak late 4th Order High God Realm Master, ang antas ng lakas na ito, sa kasalukuyang mga mata ni Huang Xiaolong, ay hindi sapat. Kahit na ano, ang Ascending Moon Old Man ay ang kanyang master, hindi maganda kung hindi niya sinasadyang masaktan ang matanda, di ba? Nang marinig ang kanyang pagtanggi, inisip ng Ascending Moon Old Man na natatakot si Huang Xiaolong. Nagniningning ang kanyang matandang mukha habang sinusubukang magmukhang mabait at mabait, "Ano ang kinakatakutan mo? Huwag kang mag-alala, alam ng iyong guro, ako, na hindi ka sasaktan." "Paano ito? Isang ika-10 bahagi lang ng aking lakas ang gagamitin ko, ano ang masasabi mo?" Gamitin lamang ang ika-10 bahagi ng kanyang lakas. Bahagyang naging kakaiba ang ekspresyon ni Huang Xiaolong na nakatingin sa matanda habang pinipigilan ang pagtawa. "Matanda, sigurado ka ba?" Ang Ascending Moon Old Man ay inilabas ang kanyang dibdib ng may lubos na pagtitiwala. "Sino sa palagay mo ang iyong guro?" "Ako ang maalamat na Ascending Moon Old Man. Sa aking reputasyon, sa tingin mo ba ay lilanlangin ko ang aking disipulo?" Pagkatapos, napuno ng pananibik ang mukha ng matanda. "Matagal na panahon na ang matandang ito mula nang lumuwag ang kalamnan ng matandang ito, mamamatay na ako. This time around, mag-e-enjoy na ako. Brat, huwag kang magpigil, dapat mong gamitin ang iyong buong lakas. Kung hindi, susuntukan kita." Bagamat hindi mahina ang Dragon Emperor Altai, Green Dragon Beast King, at Ancestor Bifang bilang mga master ng Third Order High God Realm, sila ay masyadong mahina sa mga mata ng Ascending Moon Old Man. Sa lahat ng mga taon na ito, naiintindihan niya ang Diyos ng Heavenly Mountain na ibinigay sa kanya ni Huang Xiaolong na naging dahilan upang tumaas ng husto ang kanyang lakas sa paglipas ng mga taon. Sa kasamaang palad, ang paghahanap ng isang mahusay na kalaban ay isang sakit ng ulo. At ngayon, nang makitang si Huang Xiaolong ay talagang nakalusot sa kalagitnaan ng Third Order High God Realm, ang kanyang mga kamay ay natural na nakakaramdam ng pangangati. Sa pakikinig sa matanda na pinapayuhan siya na huwag magpigil, bukod pa, na gumamit ng buong lakas, halos hindi mapigilan ni Huang Xiaolong ang kanyang bibig mula sa pagtaas-pataas. Lumalim ang kanyang kakaibang ekspresyon. "Matanda, gusto mo talagang ilabas ko ang lahat?" Sumigaw ang Ascending Moon Old Man, "Kalokohan. Kung hindi ako nag-enjoy sa laban, hahanapin kita minsan sa isang araw." Nag-aatubili na sumang-ayon si Huang Xiaolong, "Sige. Matanda, ikaw mismo ang humingi nito. Sisiguraduhin kung magiging masaya ka mamaya." Ang Ascending Moon Old Man ay mabilis na nagayos ng isang mahigpit na hadlang sa paligid ng bakuran ni Huang Xiaolong upang matiyak na ang mga pagbabago sa enerhiya mula sa kanilang laban ay hindi kakalat.
Nang matapos ang lahat, tumayo ang matandang lalaki na nakaakbay sa likod, sinabi kay Huang Xiaolong, "Brat, kumilos ka." Maliwanag, pinahihintulutan niya si Huang Xiaolong na gumawa ng unang hakbang. Habang pinagmamasdan ng payat na matandang nasa kanyang harapan na nakalabas ang kanyang dibdib, sa wakas ay kumaibot ang pisngi ni Huang Xiaolong at gumawa ng unang hakbang. Nagtaas ng kamao si Huang Xiaolong, lumipad ang suntok niya sa matanda. Tahimik, walang hangin, at mahinahon ang suntok niya. Bagamat hiniling ng Ascending Moon Old Man na gamitin niya ang kanyang buong lakas, si Huang Xiaolong ay hindi gumamit ng anumang puwersa ng Diyos. Kaya naman, ang suntok na ito ay puro pisikal niyang lakas. Gayunpaman, nang ang kanyang kamao ay malapit ng dumapo sa katawan ng matanda, binawasan ni Huang Xiaolong ang kalahati ng kapangyarihan nito. Sa pagtingin sa hindi gaanong masiglang pag-atake ni Huang Xiaolong, ang Ascending Moon Old Man ay sumimangot, "Ang oso ng iyong lola, tinatawag mong suntok iyon." Kakasalita pa lang niya, at sa sumunod na segundo, napatalon siya sa hangin ng tahimik at mahinahong suntok ni Huang Xiaolong na humahampas sa harang. Ang di nakikitang enerhiya ay umaagos sa hangin. Ilang saglit na nakahiga doon ang matanda, hindi gumagalaw ang isang daliri. Pinagmasdan ni Huang Xiaolong ang matanda na nakahiga lang, hindi gumagalaw. Nauna siyang nagsalita, "Sabihin mo, matanda, patay ka na ba? Kung hindi, ituloy natin." Para bang may papel ang mga salita ni Huang Xiaolong, gumalaw ang maliit na daliri ng matanda, pagkatapos ay ang kanyang katawan, at sa wakas ang mga binti. Ilang oras din bago tumayo ang matanda. Sa pagtingin kay Huang Xiaolong sa pagkakataong ito, wala nang nasasabik na liwanag sa kanyang mga mata, hindi na ang nilalagnat na hitsura na kahawig ng isang mandaragit na nakahanap ng biktima. Sa halip, ang Ascending Moon Old Man ay mukhang nakatitig sa pinaka-nakakatakot na nilalang sa ilalim ng kalangitan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwala. Ngumiti si Huang Xiaolong, "Matanda, isa pa." Ang matandang ma ay determinadong umiling. "Limitahan ko ang aking lakas hanggang sa ika-10." Nakompromiso si Huang Xiaolong. Nag-alinlangan ang matanda, "Talaga? Talaga?" Mataimtim na tumango si Huang Xiaolong. Nang walang babala, mabilis na lumabas ang malakas na puwersa ng Diyos mula sa katawan ng Ascending Moon Old Man, na naglalaman ng parehong fire at water element God Force sa parehong oras. Isang mabilis na hampas ng palad ang umungal patungo kay Huang Xiaolong, "Sisi Fudges, you brat. Sa tingin mo ba ang ika-10 bahagi ng iyong lakas ay maaaring manalo laban sa iyong guro?" Ascending Moon Godly Palm. Isang higanting imprint ng palad ang pumutol sa kalawakan. Kasabay nito, ang mga pagsabog ng pilak na liwanag ay lumabas mula sa katawan ng matanda, na nagtipon, lumawak, at sa wakas ay bumubuo ng isang surreal na pilak na buwan sa likuran niya. Para siyang sinasalubong ng Silver Moon, biglang lumakas ang lakas ng palad ng matanda. Itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang kanang palad at humampas pasulong sa counter, dahilan upang magkabanggaan ang dalawang palad sa himpapawid. Ang Ascending Moon Godly Palm ay gumuho tulad ng buhangin sa dalampasigan, samantalang ang Ascending Moon Old Man mismo ay malakas na natamba sa hadlang tulad ng huling pagkakataon. Dumausdes siya sa lupa, itinaas ang kurtina ng alikabok. Lumipas ang mahabang panahon bago muling makatayo ang matanda. "Matanda, tayo ulit." Ngumiti si Huang Xiaolong habang idinagdag, "Sa pagkakataong ito, hindi na ako kikilos." Ngunit ang Ascending Moon Old Man ay biglang nabura ang hadlang at nawala sa isang bakas ng alikabok, na wala kahit saan. Sa pagkakataong ito, kahit anong sabihin ng brat na iyon, hindi na siya babalik. Malinaw na niyang nakikita ngayon. Kung ipagpapatuloy niya ang pakikipagsapalaran kay Huang Xiaolong, sa susunod na pagkakataon, may posibilidad na hindi na siya makabangon. Kakapasok lang ni Shi Xiaofei sa bakuran para tawagan si Huang Xiaolong nang makita niyang nagmamadaling tumakbo palabas ng bakuran ng matanda. Naguguluhan, tinanong niya ang nag-iisang tao sa bakuran, "Kuya Huang, ano ang nangyari kay Senior Ascending Moon?" "Wala." Umiling si Huang Xiaolong, inabot ang mga kamay ni Shi Xiaofei habang pareho silang nakaupo. Hindi nagtagal, lumipas ang 5 araw.
Sa araw na ito, nakaupo sina Suyan at Wang Peng sa bulwagan at tinatalakay ang tungkol sa mga plano sa kasal nina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei nang si Huang Xiaohai ay tumakbo sa bulwagan na parang baliw, sumisigaw ng may katalinuhan, "Ama, ina. Kuya, nakuha niya talaga ang unang pwesto." Sa ngayon, nakarating na sa apat na kalawakan ang balita tungkol sa pagkuha ni Huang Xiaolong ng unang pwesto sa High God Advancement Tournament. Ngunit nabigo sina Huang Peng at Suyan na maunawaan ang tinutukoy ni Huang Xiaohai. Tanong ni si Kuya ang nakakuha ng unang pwesto. Tanong ni Suyan. Ang High God Advancement Tournament. Nanalo si Kuya sa unang pwesto. Ito ang unang lugar, tunay na unang lugar. Si Huang Xiaohai ay kumikilos sa hangin. Nagulat sina Huang Peng at Suyan, namumula ang kanilang mga mukha na parang tinurok ng dugo ng manok. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 872. Ang Grand Wedding ni Huang Xiaolong. Unang pwesto sa High God Advancement Tournament. Anak natin, nanalo ang anak natin sa unang pwesto sa High God Advancement Tournament. Parang gang na umalangaw sa kanilang isipan sina Huang Peng at Suyan, nakalimutang mag-react. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nagawang magtanong ni Huang Peng, kahit medyo naninigas, "Xiaohai, ang balitang ito, kanino mo ito narinig? Hindi ba ito maling chismis?" Pagkatapos ng lahat, ito ay talagang masyadong surreal para sa kanila upang maniwala. Makikita sa ekspresyon ng mukha ni Suyan na nagdududa pa rin siya kung totoo nga ba ang balita. Tumalon sa tuwa si Huang Xiaohai na para bang makumbinsi ng pagkilos na iyon ang kanyang mga magulang, "Ama, inay, ang balita ay talagang totoo." Ang balita ay umabot na sa lahat ng sulok ng Black Tortoise Galaxy. Hindi lang iyon, pati ang mga tao sa Azure Dragon, Vermilion Bird, at White Tiger Galaxies ay pinag-uusapan ito. Sa isang segundo, natulala sina Huang Peng at Suyan. Naabot na ba nito ang lahat ng apat na kalawakan? Kung gayon, ang sinabi ng kuya mo noon, na pinatay niya sina Yellow Tianfeng at Beitang Wuji, totoo ba? Tanong ni Suyan. Tumango si Huang Xiaohai na parang sisiw na tumutusok ng mga butil, hindi lang sina Yellow, Tianfeng at Beitang Wuji, pinatay din ni Kuya ang isang walang katulad na henyo mula sa Fortune Gate ng Everlasting Galaxy na pinangalan ng Fang Chu. Tinasabing si Fang Chu ay isang 5th Order High God Realm Master na may mataas na tsansa na manalo sa unang pwesto. Si Huang Peng at Suyan ay matigas na parang mga estatwang kahoy. Kahit isang 5th Order High God Realm Master ay pinatay ng kanilang anak. Habang kumalat ang balita tungkol sa pagkapanalo ni Huang Xiaolong sa unang pwesto sa High God Advancement Tournament sa apat na galaxy, napatunayan ng mga chismis tungkol sa nangyari sa mga Grand Elder, Patriarch, at Ancestor ng Wang, Jiang, Guda, at Zhou families. Bukod dito, ang mensahe ng engranding kasal ni Huang Xiaolong na gaganapin sa loob ng 3 buwan ay kumalat din na parang apoy. Sa maikling panahon, nagkagulo ang apat na kalawakan. Ang mga tingin ng halos lahat ng puwersa sa apat na kalawakan ay itinapon sa direksyon ng Huang Clan Manor. Kahit na may higit sa 2 buwan bago ang araw ng engranding kasal ni Huang Xiaolong, maraming puwersa ang buong-buo sa paghahanda ng mga pinakamarangyang regalo sa kasal at umalis para sa Martial Spirit World. Tirichit Asterisk S. Saint Lord Galaxy, ang pangunahing tirahan ng Yellow Family. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik si Yellow Chufei, narinig niya ang balita ng nalalapit na Grand Wedding ni Huang Xiaolong. Grand Wedding. Humisi si Yellow Chufei, "Huang Xiaolong, dahil nagpaplano ka ng engranding kasal sa loob ng 3 buwan, hahayaan kitang mabuhay ng ilang araw. Sa araw ng iyong kasal, ipinta ko ang buong Martial Spirit World sa dugo na gagawing libing ang iyong kasal. Kaya ang damaloy ang dugo ng buong Martial Spirit World sa isang ilog. Gagamitin ko ang iyong dugo at ang dugo ng buong Martial Spirit World bilang alay sa aking anak, si Yellow Tianfeng, at sa lahat ng mga disipulo ng Yellow Family na pinatay mo." Patriarch, itong si Huang Xiaolong ay hindi tumakbo o nagtago, tiyak na mayroon siyang isang bagay. Mataimtim na nagsalita si Grand Elder Yellow Gen.
Pinatay ni Huang Xiaolong ang Fortune Gates Fang Chu, kaya ang kanyang lakas ay malamang sa paligid ng late 5th Order High God Realm. Ang pinakamataas na maaabot nito ay dapat na maagang 6th Order o mid-6th Order High God Realm. Dagdag pa ng isa pang Grand Elder, mula sa mensaheng natanggap ko, bago siya umalis sa Eternal City, pinadalhan siya ng Wango Clan Patriarch ng isang patak ng sagradong dugo ng kilin bilang tanda ng mabuting kalooban. Baka iniisip niya na nasa likuran niya ang Wango Clan, kaya hindi tayo maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanya. Tumugon si Yellow Chufei sa malamig na boses, kaya nga. Ang Wango Clan. Hehe, Huang Xiaolong, sa tingin mo ba sapat na iyon para pigilan akong patayin ka? Matapos kang patayin, wala akong pakialam sa pananakit sa Wang Clan. Pare, gusto kong sumama sa iyo sa kasal ni Huang Xiaolong. Hiniling ni Yellow Tianhao, ang kanyang boses ay may bahid ng puot, gusto kong panoorin si Huang Xiaolong na mamatay sa sarili kong mga mata. Ang kanyang kasintahang babae ay tinatawag na si Xiaofei, ang numerong kagandahan ng martial spirit world, sana ay maibigay siya ni ama sa akin sa oras na iyon. Paborin ko ang kanyang damit pangkasal sa publiko at hahayaan si Huang Xiaolong na panoorin kung paano ko gagampanan ang kanyang babae hanggang mamatay. Namula ang mukha ni Yellow Chufei sa matinding mali siya, napakabuti para sa kanya. Sa oras na iyon, hayaan ang libu-libong elder at grand elder ng ating Yellow family na kontento sa kanilang puso sa harap ng mga mata ni Huang Xiaolong, ipadama sa kanya ang impyerno sa lupa. Talagang mas masinsinan si tatay. Tumawa si Yellow Tianhao. Tumunog ang tawa ni Yellow Chufei, na sinundan ng mga grand elder at elder na naruroon. Patriarch, dapat ba nating ipaalam ito sa ninuno? Tanong ni Yellow Jen. Biglang naging malamig ang tingin sa mga mata ni Yellow Chufei, ipinapahiwatig muna, batay sa aking mid-7th Order High God Realm cultivation, hindi ko kayang patayin si Huang Xiaolong. Nagmadali si Yellow Jen na huminahon, hindi nangangahas ang subordinate na ito. Nagpatuloy si Yellow Chufei, ang ninuno ay pumunta sa lungsod ng mga Diablo. Isa lang itong Huang Xiaolong, hindi na kailangang ibalik ang ninuno para dito. Oo, Patriarch. Tirichet Asterisk S. Kasabay nito, ang principal ng Asher Dragon Institute na si Qing Yi, nakababalik lang sa institute, ay nakatanggap din ng parehong impormasyon tungkol sa grand wedding ni Huang Xiaolong. Guro, sa araw ng kasal ni Huang Xiaolong, parehong Yellow at Betang families ay tiyak na aaksyon laban kay Huang Xiaolong. Nang marinig ni Seng Chu ang balita, halos hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang mukha, hindi natin dapat palampasin ang ganitong uri ng magandang palabas. Isang mahinang ngiti ang bumungad sa mga sulok ng bibig ni Qing Yi, tama, ito ay magiging isang napakagandang palabas. Hindi ito magagawa para sa atin na makaligtaan ito. Gayunpaman, ito ang engranding araw ng kasal ni Huang Xiaolong, obligado ang mga regalo kapag dumedalo. Regalo. Natarante si Seng Chu. Maghanda ka ng 100 kabaong. Binigyang diin ni Qing Yi, tandaan na gawin ang mga ito mula sa pinakamahusay na kalidad na higanting redwood. Ngumisi si Seng Chu, oo, guro. Mga kabaong nagawa sa pinakamahusay na kalidad na higanting redwood. Huang Xiaolong, sapat na ito upang ipakita ang aking konsiderasyon. Halos hindi marinig ang boses ni Qing Yi, nagtataka ako kung paano mo ako pasasalamatan sa oras na iyon. Tumawa si Seng Chu, maaantig si Huang Xiaolong na maiiyak siya sa mukha na puno ng luha at uhog. Lumawak ang ngiti ni Qing Yi, mabuti naman. Sa ganoong paraan, hindi masasayang ang aking pag-aalala. Isa pang tawa ang umalangaw-ngaw sa hangin. Tirichet Asterisk S. Mabilis na lumipas ang 2 araw. Si Huang Xiaolong ay lumabas sa Heavenly Mountain. 7 araw na ang lumipas mula nang bumalik siya. Sa panahong ito, na-refine at na-absorb niya ang lahat ng divine pill na kinuha niya mula sa cultivation dwelling ng Lightning God, na dinagdagan ang kanyang lakas hanggang sa pinakamataas sa kalagitnaan ng Third Order High God Realm. Sunod ay ang pagdadalisay sa Diyos ng Langit na iyon. Pinag-isipan ni Huang Xiaolong ang kanyang susunod na aksyon. Sa paglalakad palabas sa kanyang bakuran, nakita niya ang mga pinalamutian na pasilyo, dingding, at bakuran, maliwanag at maligaya.
Umiling tuloy siya, may ngiti sa labi, iniisip na balisa talaga ang mga magulang niya. Mahigit 2 buwan pa ang natitira bago ang araw ng kasal, ngunit ang dalawang matanda na ito ay naiisip na nilang hawakan ang kanilang apo. Malayo pa ang lalakbayin. Sa puntong ito, ang bloodline ni Huang Xiaolong ay hindi na pareho. Dahil sa lahat ng mahahalagang kayamanan na kanyang napino, kasama ng kanyang paglilinang, lumikha ito ng napakalakas na linya ng dugo. Ang pagpapabinhi kay Shi Xiaofei ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa isang taon o dalawa. Kung mas malakas ang bloodline ng isa, mas mahirap magkaroon ng mga anak. Kung hindi, ang mga magsasaka na nabuhay ng ilang libong taon, lalo na ang mga karakter ng ancestor, ay hindi magkakaroon ng kaunting mga anak. Nagdaraan si Huang Xiaolong sa bakuran ng Ascending Moon Old Man nang makita niyang naglalakad palabas ang matanda. Nang makita si Huang Xiaolong, literal na tumalon ang matanda sa takot. Pinigyan siya ni Huang Xiaolong ng isang masayang ngiti, nag-aanyaya, matanda, ilang araw na tayong hindi nag-sparring, paano pa kaya natin ito ngayon? TC Fudges, you brats still have the guts to talk about that. Ilang araw na ang nakalipas, muntik mo nang buwagin ang lahat ng buto sa katawan ng matandang ito. Ang Ascending Moon Old Man ay nanlaki ang kanyang mga mata at tinitigan ng masama si Huang Xiaolong, kung alam ko na ikaw ay isang freak, gusto ko bang tumingin sa pakikipagsapalaran sa iyo? Humisi si Huang Xiaolong, hindi nakakaramdam ng anumang pagkakasala. Nabalitaan kong nakuha mo ang unang lugar sa High God Advancement Tournament. Pinanood ng matanda si Huang Xiaolong na may kakaibang ekspresyon, ngunit kontento, tunay, walang iba kundi ang alagad ko, ang Ascending Moon Old Man. Inilibot ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata, malinaw na sinabing ang paggamit ng unang pwesto sa paligsahan ay walang kaugnayan sa pagiging disipulo mo. Biglang iniba ng Ascending Moon Old Man ang paksa, sinabi ko na sa nakaraan na may sasabihin ako sa iyo ng isang bagay. Pagkatapos mong sumulong sa High God Realm, at sa oras na iyon dumating na. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 873. Alchemist Grandmaster Union Grand Competition. Nang mapansin ang seryosong ekspresyon sa mukha ng matanda, inalis din ni Huang Xiaolong ang kanyang ngiti. Palagi niyang nasa isip ang bagay na ito. Nagtataka si Huang Xiaolong kung ano ang sasabihin ng Ascending Moon Old Man na pipilitin niyang maghintay hanggang sa maka-advance siya sa High God Realm bago magsabi sa kanya ng kahit ano. Ang bagay na ito ay may kaugnayan sa Alchemist Grandmaster Association at sa ating Thousand World Sect. Ang boses at ekspresyon ng matanda ay puno ng kalungkutan at galit. Isang matalim na kislap ang kumislap sa kanyang mga mata at ang kanyang mga buko ay namuti habang ang mga daliri ay bumabaon sa kanyang palad. Biglang bumalot sa kanya ang sumisikat na layuning pagpatay. Ang kalungkutan, galit, at hangarin ng pagpatay mula sa Ascending Moon Old Man ay napakalakas para hindi makaligtaan, na ikinagulat ni Huang Xiaolong na uugnay sa Alchemist Grandmaster Association at sa ating Thousand World Sect. Ang Ascending Moon Old Man ay tumingin kay Huang Xiaolong, tinatango ang kanyang ulo, oo, ang salitang ito lang at ang mga mata ng matanda ay namula, tumindi ang kanyang hangarin sa pagpatay, ang totoo, ang iyong Ancestral Master ay pinatay ng isang tao. Ancestral Master. Natahimik si Huang Xiaolong saglit. Ang kanyang Ancestral Master, ang ibig sabihin ay ang Ascending Moon Old Man's Master, ang Thousand World Sect Chief mula sa isang henerasyon bago ang Ascending Moon Old Man. Pinatay siya ng iba. Sino yun? Mahina ang boses ni Huang Xiaolong. Hindi kaagad sumagot ang matanda kay Huang Xiaolong, sa halip ay nagtanong, narinig ko na pinatay mo ang isang disipulo ng Fortune Gate na tinatawag na Fang Chu. Nagulat si Huang Xiaolong sa tanong ngunit tumango. May kaugnayan ba ang bagay sa Fortune Gate o may kaugnayan sa Fang Chu na iyon? Huminga ng malalim ang Ascending Moon Old Man, ang Alchemist Grandmaster Association ng aming apat na galaxy ay isa lamang na sangay ng Alchemist Grandmaster Union na nakakalat sa libu-libong iba pang mga galaxy. Ang Alchemist Grandmaster Union. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kuminang sa gulat.
Ang Alchemist Grandmaster Association ng apat na kalawakan ay isa lamang sangay ng Alchemist Grandmaster Union sa libo-libo. Kung gayon ang kapangyarihan ng Alchemist Grandmaster Union na ito ay medyo nakakatakot. Ang B** Star na pumatay sa iyong Ancestral Master ay isang eminent elder ng Alchemist Grandmaster Union na nagngangalang Sun Yi. Pinanggit ng Ascending Moon Old Man ang pangalang iyon sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Sun Yi. Napansin ni Huang Xiaolong ang pangalang ito sa kanyang isipan, ngunit hindi siya sumabad, binibigyan ng Ascending Moon Old Man ng maraming oras hanggat kailangan niya. Pinakalma ang sarili, nagpatuloy ang matanda, itong Sun Yi ay may ibang pagkakakilanlan, siya ay isang Grand Elder ng Everlasting Galaxy's Fortune Gate, at higit pa sa isang pagkakataon, na si Fang Chun na napatay mo sa tournament ay kanyang disipulo. Si Huang Xiaolong ay nabigla, nagkataon lang. Si Sun Yi talaga ang master ni Fang Chu. Ang Alchemist Grandmaster Union ay nagdaraos ng Grand Competition tuwing 5,000 taon, gayunpaman, ito ay naiiba sa aming apat na kalawakan. Upang makilahok, sa pilitin para sa mga kalahok na maging High God Realm Cultivator, paliwanag ng Ascending Moon Old Man. Nang marinig ito, sa wakas ay nagsimulang maunawaan ni Huang Xiaolong kung bakit naghintay ang matanda hanggang sa makalusot siya sa High God Realm bago sabihin sa kanya. Ang Ascending Moon Old Man ay nagpatuloy, sa taong iyon, ang iyong Ancestral Master at si Sun Yi ay mga elder ng Alchemist Grandmaster Union, at sa napakaraming elder, ang iyong Ancestral Master at si Sun Yi ay ang pinaka-talented. Sa simula, ang kanilang relasyon ay medyo maayos, ngunit nang maglaon, dahil sa isang babae, ang kanilang relasyon ay lumala sa paglipas ng panahon hanggang sa punto na gusto nilang patayin ang isa't isa. Ang isipan ng Ascending Moon Old Man ay naanod sa nakaraan. Sa isang pagkakataon, hinamon ni Sun Yi ang iyong Ancestral Master na makipagkompetensya sa Alchemist Grandmaster Grand Competition ng taong iyon, at ang kanilang collateral ay buhay ng isa't isa. Napangiwi ang mukha ng matanda na parang nasasaktan. Sa pagtingin sa malungkot na mukha ng Ascending Moon Old Man, alam ni Huang Xiaolong nang hindi nagtatanong kung paano natapos ang kompetisyon. Gayunpaman, dapat mayroong higit pa dito, kung hindi, hindi nito maipaliwanag ang matinding puot na nagmumula sa matanda ngayon. Ang Ascending Moon Old Man ay huminga muli ng malalim para pakalmayan ang sarili, bago nagpatuloy, oo, sa taong iyon, nawala ang iyong Ancestral Master. Nagbabantang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mapupulang gilid ng mga mata, kung natalo ang iyong Ancestral Master kay Sun Yi dahil kulang ang kanyang kakayahan sa alchemy, wala sa namga reklamo. Gayunpaman, sa huling yugto ng Pil Condensation, biglang naging kulang ang puwersa ng iyong Ancestral Master. Nagsalubong ang mga kilay ni Huang Xiaolong. Biglang kakulangan ng God Force. Ang biglaang kakulangan sa God Force ay mapuputol ang suporta sa sariling Divine Fire ng isang High God Realm Master na magtatapos sa kabiguan dahil hindi mabuo ang tableta. Higit sa lahat, ang problemang ito ay bihirang mangyari sa isang High God Realm Alchemist Grandmaster. Ang paus na boses ng Ascending Moon Old Man ay nagpatuloy, sa oras na iyon, ang cultivation ni Master ay umabot na sa 7th Order High God Realm, kaya paano maaaring lumitaw ang gayong problema sa elementarya? Noong taong iyon, nang matalo ang iyong Ancestral Master, naaalala ko ng malinaw kung paano pinatay ng Sun Yi na iyon ang laman ng iyong Ancestral Master sa publiko, pinahirapan siya sa pamamagitan ng mga pamamaraan na mas masama kaysa sa iba bago siya pinatay. Ang Ascending Moon Old Man ay sumisingit sa kanyang mga salita. Mamaya, hinanap ko si Sun Yi, at isang tanong lang ang itinanong sa kanya. Ginawa ba niya? Bagamat hindi niya sinabi kung anong paraan ang ginamit niya upang ang iyong Ancestral Master ay magdusa ng kakulangan ng God Force sa pinakamahalagang sandali, inamin niya iyon. Inatake ako ni Sun Yi at nasugatan, ngunit hindi niya ako pinatay. Sinabi niya na ililigtas niya ang aking buhay ng aso, naghihintay na ipaghiganti ko ang aking guro. Bumaon ang mga daliri ng matanda sa kanyang palad. All these years, I thought I will not ever chance for revenge in this lifetime, but you let me see hope. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong, determinado ang kanyang tingin ngunit malamig. Guro, makatitiyak ka, tiyak na papatayin ko si Sun Yi para ipaghiganti ang Ancestral Master.
Ang Ascending Moon Old Man ay dahan-dahang tumango, ang iyong Ancestral Master ay natalo sa kanya sa Alchemist Grandmaster Grand Competition, kaya't umaasa akong magagawa mo. Talunin si Sun Yi sa parehong paraan. Alchemist Grandmaster Grand Competition. Ulit ni Huang Xiaolong. Ang Ascending Moon Old Man ay sumagot, oo, kahit na ang Sun Yi na iyon ay ang Alchemist Grandmaster Union's Eminent Elder. Ang iyong kasalukuyang alchemy refining skills ay hindi mas malala kaysa sa kanya, ngunit may matinding agwat sa pagitan ng iyong lakas. Ang Sun Yi na iyon ay isa ng 10th Order High God Realm Master. Kahit alam kong malakas ka, napakalaki ng gap. Isang mabigat na buntong hininga ang lumabas sa kanyang bibig. Bagaman ang antas ng pagpino ng alchemy ng isang tao ay nauugnay sa individual na pamamaraan, ang lakas ng paglilinang ng isang tao ay isang salik din. Kailan ang susunod na Alchemist Grandmaster Union Grand Competition? Tanong ni Huang Xiaolong. Ang susunod na kompetisyon. Ang Ascending Moon Old Man ay nalito, pagkatapos ay umiling, wala pang 10 taon bago ang darating na kompetisyon, ang oras ay masyadong maikli. Hindi, iniisip ni Master na baka pwede kang sumali sa susunod na termino. Susunod na kompetisyon. Hindi sumang-ayon si Huang Xiaolong. Hindi posible para sa kanya na manatili sa mababang kaharian ng ganoon katagal. Wala pang 10 taon. Gulong-gulo ang isip ni Huang Xiaolong, bagamat napipilitin siya sa oras, kung makakalusot siya sa 7th Order High God Realm bago iyon, may pagkakataon na matatalo niya si Sun Yi. Pagkatapos ay tinanong ni Huang Xiaolong ang Ascending Moon Old Man tungkol sa mga kinakailangan at iba pang detalye tungkol sa Alchemist Grandmaster Grand Competition. Sinabi sa kanya ng matanda ang lahat ng nalalaman niya tungkol dito. Upang makapasok sa Grand Competition ng Union, hindi lamang sa pilitin ang pagkakaroon ng High God Realm Cultivation, ang mga kalahok ay dapat ding mga rehistradong alchemist ng Alchemist Grandmaster Union. Kaya, bago magsimula ang kompetisyon, kinailangan ni Huang Xiaolong na kumuha ng Alchemist Assessment ng Union. Naturally, bilang isang eminent elder ng Union, hindi na sumali si Sun Yi sa kompetisyon. Gayunpaman, ang mananalo sa unang pwesto ay maaaring maglabas ng hamon sa sinumang kilalang elder. Hindi banggitin ang katotohanan na ang mga gantimpala ng bawat kompetisyon ng termino ay lubos na kumikita, lalo na ang gantimpala sa unang lugar. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 874. Ang Dan River at Sacred Dan Temple. Ano ang unang gantimpala para sa Alchemist Grandmaster Grand Competition na iyon? Paano ito kumpara sa mga reward sa unang pwesto ng High God Advancement Tournament? Nang marinig ng Ascending Moon Old Man na kumikita ang mga reward, hindi napigilan ni Huang Xiaolong na magtanong. Noon lamang nagpakita ng isang ngiti ang matanda, syempre ang mga gantimpala ay hindi maikukumpara sa mga gantimpala ng High God Advancement Tournament. Sa pangkalahatan, ang nagwagi sa unang pwesto ng Grand Competition ay makakakuha ng 100 na ranggo ng Tribulation ng mga Divine Pellet, 100 uri ng 2 milyong taong gulang na halamang gamot, 100 sagradong grado na walang kamatayang mga espiritong bato, at 100 Flame Crystal Stones. Ngunit, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang katotohanan na ang nagwagi ay maaaring pumasok sa Dan River, isa, at magtanim doon. 100 na ranggo ng kapigatian ng mga banal na pellets. Ang focus ni Huang Xiaolong ay nasa ibang lugar. 2 milyong taong gulang na mga halamang gamot, sagradong grado na immortal na mga espiritong bato, at ang mga flame crystal stone na iyon ay mga bagay na hindi nagkukulang kay Huang Xiaolong, ngunit ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang Rank 9 Tribulation Divine Pellets. Ipinaliwanag ng matanda, noong nakaraan, noong pinipino mo ang Exalted Divinity Pellet sa Alchemist Grandmaster Competition, naakit mo ang maalamat na Pil Tribulation na kidlat. Kaya naman, natukoy na ang pil na iyong pinino ay isang ranggo ng isang kapigatian na Exalted Divinity Pellet. Mula dito mauunawaan mo na mayroon ding pagkakaiba sa pagitan ng Tribulation Grade Divine Pellets. Isang bolt ng kapigatian kidlat ay ranggo ng isang kapigatian, 2 bolts gumawa ng ranggo ng 2 kapigatian tableta, at iba pa.
Sa makatuwid, ang siyam na bolts ng Tribulation Lightning ay lumikha ng rango na siyam na Tribulation na mga banal na pellets. Na nangangahulugan na ang aking Exalted Divinity Pellet ay talagang isang rank 1 Tribulation Divine Pellet. Bagamat naakit niya ang isang bolt ng Peel Tribulation Lightning sa oras na iyon, ito ay ang pinakamababang antas ng kidlat. Tama iyan, tumanggo ang matanda, ngunit ang isang rank 1 Tribulation Grade Divine Pellet ay mahirap pinuhin kahit para sa karamihan ng Alchemist Grandmaster Union's Eminent Elders, at itong rank 9 Tribulation Divine Pellet ay isang alamat sa mga alamat. Ang bawat solong pellet ay isang hindi mabibaylang bagay. Ang 100 sa kanila ay sapat na para mabaliw ang mga kalahok. Tinasabing ang isang rank 9 Tribulation Divine Pellet ay makakatulong sa pag-init ng isang High God Realm Cultivator's God Body at higit na linisin ang kanilang God Force. Isang kislap ng sorpresa ang bumungad sa mga mata ni Huang Xiaolong, hindi niya inasahan na mayroong isang rank 9 Tribulation Divine Pellet, lalo na sa lower realm. Ang isa pang bagay ay, ito ay matagal na mula noong siya ay nagpino ng anumang mga table task. Ito rin ang nagpaisip kay Huang Xiaolong kung anong rank ng Tribulation na mga Divine Pellet ang maaari niyang gawin gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Ang rango ba na siyam nakapigatian ang pinakamataas na grado? Tanong ni Huang Xiaolong. Ang Ascending Moon Old Man ay umiling, hindi, nabalitaan kung mayroon ding rank 10. Ngunit, sa bilyong taon, sa kabila ng malaking bilang ng mga kalawakan, walang sino man ang nagtagumpay. Siguro may mga taong nagtagumpay sa sinaunang primordial na panahon, ngunit sa huling milyong taon, walang ganoong tao. Walang nakakaalam ng dahilan. Nagulat si Huang Xiaolong sa katotohanang may rank 10 Tribulation Grade. At ano ang Dan River na iyon? Makalipas ang ilang sandali, binago ni Huang Xiaolong ang paksa. Ang Ascending Moon Old Man ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag, ang Dan River ay ang pinakasagradong lupain ng Alchemist Grandmaster Union, kahit na hindi ko maisip kung paano ito nangyari. Ang ilan ay nagsasabi na ang lahat ng kabiguan at nasayang na mga table task na dinalisay ng Union's Eminent Elder sa paglipas ng mga taon ay itinapon sa isang malaking ilog. Sa paglipas ng panahon, sa milyon-milyong taon ng akumulasyon, ito ay naging Dan River. May bahid ng inggit sa boses na matanda habang siya ay nagpatuloy, ang Dan River na ito ay naglalaman ng enerhiya ng hindi mabilang na mga medicinal pellets, ang pinakadalisay na panggamot na enerhiya, na nakakaalam kung gaano karami sa mga pellet na ito ang lumubog sa ilog. Hindi mo maiisip ang mga pakinabang ng paglilinang sa ilog Dan, ngunit kahit na ang mga kilalang elder ng Union ay hindi pinahihintulutang pumasok at magsaka sa loob maliban kung gumawa sila ng malaking kontribusyon at magkaroon ng pag-aproba ng 10 iba pang mga eminent elder. Hindi inaasahan ni Huang Xiaolong na ang Dan River ay nabuo sa ganitong paraan. Kung gayon, gaano karaming mga eminent elder ang kasalukuyang mayroon ng Alchemist Grandmaster Union? Sino ang Union Head? Bahagyang nag-iisip si Huang Xiaolong saka nagtanong. Kabuuan ng 12 eminent elders, ngunit ang posisyon ng Union Head ay bakante sa loob ng mahigit 1,000,000 taon. Ang kasalukuyang Alchemist Grandmaster Union ay talagang walang namumuno dito. Posible ba ito? Tanong ni Huang Xiaolong sa matanda. Ayon sa mga alituntunin ng pagtatatag ng Alchemist Grandmaster Union, isang tao lamang na matagumpay na dumaan sa Sacred Dan Temple ang maaaring kumuha ng posisyon ng Union Head. Gayunpaman, sa nakalipas na milyong taon, walang nagtagumpay. Ito ang dahilan. Nagliwanag ang mga mata ni Huang Xiaolong, sino man ay maaaring sumubok na dumaan sa Dan Temple. Isang tingin lang sa ekspresyon ni Huang Xiaolong, alam na ng Ascending Moon Old Man kung ano ang iniisip ni Huang Xiaolong, umiling-iling, may malabong ngiti sa kanyang mukha. Oo, basta ang taong iyon ay isang miyembro ng Alchemist Grandmaster Union. Ngunit, mas madaling sabihin kaysa gawin. Kahit na ang mga taong tulad ni Sun Yi ay nabigo na dumaan dito sa napakaraming taon, kaya ipinapayo ko sa iyo na pigilin ang anumang iniisip mo tungkol dito. Tinubukan ko ring dumaan sa Sacred Dan Temple noong nakaraan, halos mamatay sa loob. Halos mamatay sa loob. Ang Sacred Dan Temple na ito ay may mga nakatagong panganib.
Napukaw ang kanyang pagkamausisa, nagtanong pa si Huang Xiaolong tungkol sa Sacred Dan Temple mula sa matanda, at sinabi ng Ascending Moon Old Man kay Huang Xiaolong ang lahat ng kanyang nalalaman. May kabuuang 5 seksyon ng Sacred Dan Temple. Kasamaang palad, hindi man lang siya nakapasa sa unang seksyon. Ang unang seksyon ng Sacred Dan Temple na ito ay isang pill formation na puno ng nakamamatay na aura. Upang madaanan ito, hindi lamang ang kakayahan ng isang tao ang kailangan upang maabot ang isang tiyak na mataas na antas, kailangan din nito ang tao na magkaroon ng mataas na antas ng lakas. Ayon sa mga pagtatansya ng Ascending Moon Old Man, kailangan ng isang tao na magkaroon ng lakas ng 7th Order High God Realm para matagumpay na makapasa sa unang seksyong ito. Ang lakas ng isang 7th Order High God Realm Cultivator. Namangha si Huang Xiaolong. Kung ang kailangan lang ng unang seksyon ay isang lakas ng 7th Order High God Realm, maiisip ng isa ang kahirapan ng huling 4 na seksyon. Kaya naman hindi makatwira na ang isang 7th Order High God Realm Master tulad ni Sun Yi ay nabigo na dumaan sa Sacred Dan Temple. Gayunpaman, si Huang Xiaolong ay lihim na nagpasya na subukang dumaan dito nang siya ay pumasok sa 7th Order High God Realm. Kung magtagumpay siya at mamanahin ang posisyon ng Alchemist Grandmaster Union Head, kailangan ba niyang mag-ingat sa isang Fortune Gate lamang? Siyempre, ang kailangan dito ay ang unang pagpasok niya sa 7th Order High God Realm. Mas apurahan bago yun ay ang pagharap sa paghihiganti ng Yellow at Betang family sa kanyang paparating na araw ng kasal sa mga 2.5 buwan. Ilang sandali matapos mag-usap at maghiwalay si Huang Xiaolong at ang Ascending Moon Old Man, namasyal si Huang Xiaolong sa Huangclan Manor bago bumalik sa sarili niyang bakuran. Pagkatapos ay pumasok siya sa Manor ng Langit na Diyos at kinuha ang pagka-Diyos na bahagi ng kanyang unang gantimpala. Ang grado ng Heavenly Gods Godhead na ito ay bahagyang mas mababa kaysa sa Godhead ni Siyang Minji, isang mataas na ranggo lamang na 10. Gayunpaman, ang makalangit na puwersa ng Diyos at ang kapangyarihan ng batas ng Diyos na nasa loob nito ay 1,000,000 beses na mas mataas. Marahil higit pa rito. Ang 3 pinakamataas na Diyos sa dagat ng kaluluwa ni Huang Xiaolong ay nagsimulang umikot ng sabay. Lumamon na kapangyarihan, naglilinis na kapangyarihan, at elemento ng tubig na God Force ay lumabas mula sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang makalangit na puwersa ng Diyos at ang batas ng Diyos na nasa loob ng Diyos ay sumugod sa Huang Xiaolong. Ang biglaang dami ng napakalaking enerhiya ay nagpanginig sa kanya, at 30 ng maliwanag na liwanag ang lalong lumiwanag sa kanyang dagat ng kaluluwa. Ang mga lakas na nasa loob ng Heavenly God Godhead na iyon ay sa 3 Supreme Godheads ni Huang Xiaolong, na sumanib sa kanyang God Force at God's Law. 1 oras, 1 araw, 2 araw. Sa isang kisap mata, 8 araw ang lumipas. Biglang naglabas ng matingkad na ilaw ang 3 kataas-taasang Diyos, na nagpalabas ng mahabang ugong. Nakapasok si Huang Xiaolong sa huling 3rd Order High God Realm. Gayunpaman, ang makalangit na puwersa ng Diyos at ang batas ng Diyos ay patuloy na sumugod sa kanyang 3 pinakamataas na Diyos hanggang sa lumipas ang 15 araw. Ang Godhead na ilang metro ang diametro ay pumutok ng malakas at nabasag, sa wakas ay nagkalat sa wala. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 875. Pagwawakas ng kontrata ng dugo. Bahagyang nanginginig ang mga talukap ni Huang Xiaolong, pagkatapos ay bumukas ang kanyang mga mata. Kasabay nito, ibinaon niya ang isang strand ng Divine Sense sa kanyang katawan at agad na natuklasan na ang kanyang pisikal na katawan ay muling pinainit ng Heavenly God Force, na nagpapataas ng kanyang katigasan at explosive power. Ang kumikinang na kulay abong apoy na nagresulta mula sa pagsasama ng 4 na banal na apoy ay dumble din sa laki, at ang kadalisayan ng kanyang iba't ibang uri ng God Force ay tumaas ng malaki. Gayunpaman, ang tanging nakapagpalungkot kay Huang Xiaolong ay ang kanyang tagumpay. Matapos pinuhin ang pagka-Diyos ng langit na Diyos ay umabant lamang siya sa huling 3rd Order High God Realm, malayo pa ang layo para sa peak late 3rd Order.
Kung ito ay anumang iba pang Third Order High God Realm, pagkatapos na pinuhin ang parehong Godhead, hindi pa banggitin ang paglusot sa Fourth Order High God Realm, may pagkakataon na makaasenso sila hanggang sa late Fourth Order High God Realm. Ang pagpasok pa lang sa Fourth Order ay ganito na kahirap, maiisip ng isa kung gaano kahirap ang magiging tagumpay sa Seventh Order High God Realm. Ang dami ng enerhiya na kailangan ng kanyang tatlong Supreme Godheads ay talagang sobrang nakakatakot. Hindi nagpatuloy si Huang Xiaolong sa pagpino ng bangkay ng Lightning God at ng Godhead ng Lightning God, at sa halip ay lumabas siya sa Heavenly Mountain. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok siya sa bakuran ni Xie Xiaofei para bigyan siya ng payo tungkol sa paglilinang. Sa nakalipas na ilang taon, ang cultivation ni Xie Xiaofei ay umabant sa peak late 6th Order God Realm, isang hakbang na lang mula sa pagpasok sa 7th Order God Realm. Pagkatapos niyang gabayan si Xie Xiaofei sa kanyang cultivation, umupo sila sandali at nag-uusap tungkol sa iba't ibang bagay. Pagkatapos ng isang panahon ng matamis na katamarin, umalis si Huang Xiaolong sa pangunahing bulwagan kung saan naroon ang kanyang mga magulang, nakababatang kapatid na babae, at kapatid na lalaki. Umupo siya sa tabi nila saglit, kumuha ng iba't ibang mahahalagang divine pellets, herbs, at sagradong grado na walang kamatayang mga espiritong bato. Hindi maiiwasan, mayroong isang dramatikong ekspresyon sa mga mukha ni Huang Peng, Suyan, Huang Min, at Huang Xiaohai na nakatitig sa tumpok ng sagradong gradong immortal na mga espiritong bato. Pagkaraan ng ilang sandali, ang usapan ay nalipat sa pagsasaayos ng kasal, pagkatapos ay bumalik si Huang Xiaolong sa kanyang bakuran upang ipagpatuloy ang kanyang pagtatanim. Bumalik sa loob ng kalawakan ng Heavenly Mountain, si Huang Xiaolong ay nakaupong naka-cross-legged sa bulwagan at inilabas ang bangkay ng Lightning God, na nanatili sa dating meditative posture, na lumulutang sa hangin bago si Huang Xiaolong. Ang misteryosong banal na mga simbolo sa mga bisig ng Lightning God ay kumikislap na may maliliit na electric sparks. Bagamat hindi alam ni Huang Xiaolong kung gaano katagal namatay ang Lightning God na ito, ang bangkay ay puno pa rin ng sigla na tila siya ay muling nabuhay sa susunod na segundo. Buhayin. Biglang pumasok sa isip ni Huang Xiaolong ang kaisipan. Ang kanyang linglong treasure pagoda ay naglalaman ng sinaunang puppetry art. Hindi ba ang bangkay ng Lightning God na ito ang pinakamahusay na material para pinuhin ang isang Lightning God puppet? Isang puppet na nilinis mula sa katawan ng isang Heavenly God Master, hindi maisip ng isa kung gaano ito kalakas. Kung talagang nagtagumpay siya sa pagpino nito, kahit papaano, malamang na hindi ito matatalo sa Fortune Gates ancestor o sa mga masters mula sa henerasyon ng kanilang ancestral uncle. Sa oras na iyon, kailangan ba niyang mag-ingat sa napakaliit na puwersa tulad ng Yellow at Betang families? Nang magsimulang tumibok ang puso ni Huang Xiaolong sa pananabik sa pag-iisip nito, isang talon ng nagyayelong tubig ang nagbuga ng apoy sa kanyang puso nang isipin niya ang tungkol sa cultivation realm ng Lightning God na ito bago siya mamatay. Bago namatay ang Lightning God na ito, ang kanyang cultivation realm at lakas ay tiyak na maraming beses na mas malakas kaysa sa kasalukuyang taglay ni Huang Xiaolong. Kahit na hindi niya magawang maging pape ang bangkay, hindi ito nangangahulugan na ganap niya itong makokontrol. Sa oras na iyon, siya mismo ay magdurusa ng rebound. Kung ang pag-rebound na iyon ay magresulta sa isang matinding pinsala sa kaluluwa, sa halip ay maaari siyang patayin ng Lightning God puppet. Si Huang Xiaolong ay hindi makapagpasya kahit sandali. Dapat ba niya o hindi dapat niyang pinuhin ang bangkay ng Lightning God na ito upang maging isang pupe? Maya-maya, huminga siya ng malalim at mabagal, tinalikuran ang ideya na gawing pupe ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila ay masyadong malaki, na nagpapataas ng panganib ng isang rebound sa isang buong 200%. Walang pagkakataon na ngumiti si Lady Luck sa kanya noon. Mabilis na kinalma ni Huang Xiaolong ang kanyang sarili, itinapon ang lahat ng magugulong kaisipan. Ang kanyang tatlong kataas-taasang Diyos ay nagsimulang umikot, masunaring dinadalisay ang bangkay ng Lightning God at ang Diyos na nasa loob nito. Kaagad, isang malaking halaga ng blood essence at elemento ng kidlat na Heavenly God Force ang sumugod mula sa bangkay ng Lightning God, na bumawa sa katawan ni Huang Xiaolong. Naramdaman niya ang pag-uunat ng kanyang balat habang lumalawak ang kanyang katawan, pakiramdam niya ay saysubog ang kanyang laman.
Ang side effect na ito ay nagulat kay Huang Xiaolong. Ang Blood Essence at Heavenly God Force sa loob ng Lightning God na bangkay na ito ay mas dakila kaysa sa Heavenly Godhead na natanggap niya bilang reward. At ito ay hindi lamang isa o dalawang antas ng pagkakaiba. Marahil tatlong Godhead sa parehong antas ng natanggap niya ay hindi pa rin maihahambing sa dami ng enerhiya na nagmumula sa bangkay ng Lightning God. Mabilis na hinailan ni Huang Xiaolong ang kanyang sarili, tumuon sa paggamit ng kanyang Archdevil Supreme Godhead na lumalamon na kapangyarihan, paglunok at pagpino sa napakaraming enerhiya na pumapasok sa kanyang katawan. Isang napakaraming elemento ng kidlat na God Force at esensya ng dugo ang na-convert sa sarili niyang God Force. Sa isang kisap mata, kalahating buwan ang lumipas. Ang cultivation ni Huang Xiaolong ay sumulong sa Peak Plate 3rd Order High God Realm, malapit nang makapasok sa 4th Order High God Realm anumang oras. Habang tumataas ang kanyang lakas, ang katawan ni Huang Xiaolong ay patuloy na pinainit ng makalangit na puwersa na nagiging mas matatag kaysa dati. Sa isang segundo, kumikislap ang maliliit na dragon ng kidlat sa balat ni Huang Xiaolong. Mula sa malayo, siya ay mukhang ang pangunahing ninuno ng lahat ng kidlat. Lumipas ang isa pang 10 araw. Nakaupo sa gitna ng bulwagan, ang katawan ni Huang Xiaolong ay biglang nangineg, ang kanyang tatlong pinakamataas na Diyos ay nagbuga ng mahina ngunit malinaw na ugong. Tatlong iba't ibang liwanag ang kumalat mula sa tatlong pinakamataas na Diyos na nagliliwanag sa kanyang buong dagat ng kaluluwa. Ang maliliit na dragon ng kidlat sa paligid ng kanyang katawan ay umuungal, gumagalaw ng mas mabilis. Bumangon ng tuwa sa mukha ni Huang Xiaolong nang sa wakas ay tumuntong siya sa 4th Order High God Realm. Gayunpaman, hindi siya tumigil, patuloy na pinipino ang kakanyahan ng dugo at makalangit na puwersa ng Diyos. Makalipas ang ilang araw, pinagsama ang kanyang bagong advance na pundasyon ng 4th Order High God Realm. 10 araw pa ang lumipas bago ang asensya ng dugo ng Lightning God Corps at Heavenly God Force ay ganap na napino at hinigop ni Huang Xiaolong na naging dahilan upang ang bangkay ay naging abo na nagkalat sa hangin. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, kumidlat ang kidlat sa kanilang kailaliman. Ang paghinga sa pamamagitan ng kanyang bibig, ang mga tunog na katulad ng dumadagendong na kulog ay umalingaw-ngaw habang ang kanyang hininga ay naglalakbay sa labas, na nakabasag ng 100,000 li ng espasyo. Kahit na ang kanyang cultivation ay kakapasok pa lamang sa unang bahagi ng 4th Order High God Realm, pinarami ang kapangyarihan ng kanyang tatlong Supreme Godheads gamit ang Godly Zumi Art at pisikal na nagbabago sa isang Primordial Blue Divine Dragon, naniniwala si Huang Xiaolong na kaya niyang talunin si Yellow Chufei. Sa isang iglap, lumabas siya sa Heavenly Mountain. Sa oras na ito, ang Huang Clan Manor ay abala tulad ng isang bahay pukyutan mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang bawat sulok ng manor ay pinalamutian ng maligaya na may maliwanag na pulang kulay. Kung isasalang-alang ang bilang ng mga bisitang darating, pinalawak pa ni Huang Pang at Suyan ang pangunahing bulwagan ng ilang beses. Kahit na may higit pa sa 1 buwan sa araw ng kasal, ang kanyang mga magulang ay handa na ang lahat, higit pa o mas kaunti. Tinawag ni Huang Xiaolong ang Dragon Emperor Ao Tai, Green Dragon Beast King, Ancestor Bifang, at ang iba pa, at tinanong sila tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa 4 na kalawakan. Mabilis na dinala ni Green Dragon Beast King at ng iba pa si Huang Xiaolong na napapanahon sa kasalukuyang sitwasyon. Taglit na nag-alinlangan si Dragon Emperor Ao Tai, narinig ko ang Azure Dragon Institute principal na si Qin Yi na inutusan ang kanyang disipulong si Zheng Chu ng 100 kabaong na gawa sa higanting redwood bilang isang Reg-along pagbati para sa iyong kasal. Isang matalim na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Huang Xiaolong nang marinig ito, malamig na nginisyan, ganun ba? Mabuti iyon, ngunit hindi sapat ang 100 kabaong, sana ay makapag-ayos ka pa ng ilang daan. Natigilan si Dragon Emperor Ao Tai, at idinagdag, gayon din, ang Yellow Family ng Saint Lord Galaxy, pati na ang Betang Family ng Northfall Galaxy ay nagtipon ng mga amo ng parehong pamilya at darating sa araw ng iyong kasal. Little Huang Brat, hindi ba natin dapat subukang iwasan sila o ano? Umiling si Huang Xiaolong, hindi na kailangan. Natahimik sandali ang matandang dragon pagkatapos ay sinubukang pigilan, ang Yellow Chufei na iyon ay isang 7th Order High God Realm Master. Alam ko.
Si Huang Xiaolong ay walang pakialam na ikinaway ang kanyang kamay. Bamantong hininga si Dragon Emperor Ao Taiyi sa kanyang puso. Dahil alam niyang walang silbi ang pangungulit pa, iniba niya ang paksa, may isa pang usapin. Ang ilang mga ninuno na pumirma sa iyo ng kontrata sa dugo noong nakaraan ay gustong makita ka, gusto nilang wakasan ang kontrata ng dugo. Tinabi pa nilang handa silang ibalik ang mga Divine Grade Spirit Stone na iyon. Ano ang gusto mong gawin? Naging malamig ang tingin ni Huang Xiaolong, sigurado na ba sila na matatalo ako sa kamay ni Yellow Chufei at ng patriarch ng pamilyang Beitang? Ayaw nilang kalagkarin at mamatay kasama ko, kaya mas gugustuhin nilang magdusa sa paghurong mula sa pagtatapos ng kontrata ng dugo, tama ba? Tahimik na pumayag si Dragon Emperor Ao Taiyi sa mga salita ni Huang Xiaolong. Walang duda, ito ang kanilang intensyon. Sa katunayan, hindi lamang ang ilang mga ninuno, maging ang ilan sa apat na mga patriarch at ancestors ng apat na kalawakan na unang nagplanong dumalo sa kasal ni Huang Xiaolong ay nagpasya na hindi pumunta nang malaman nilang ang Yellow at Beitang families ay pupunta sa Martial Spirit World sa araw na iyon. Bagamat kinilala nila ang lakas ni Huang Xiaolong pagkatapos niyang manalo sa unang pwesto sa High God Advancement Tournament, na naging sentro ng atensyon, naisip ng karamihan na imposible para sa kanya na makatakas mula sa mga patriarch ng Yellow at Beitang families. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 876. Pagbaba sa Martial Spirit World. Maging ang mga cultivator na naninirahan sa Martial Spirit World na naakit ng kahangahangang mayamang espiritual na enerhiya, ay ipinagbibili na ngayon ang kanilang mga tirahan sa mababang presyo para lamang makaalis sila ng isang segundo ng mas mabilis. Ang lahat ng ito ay nangyayari dahil ang Yellow at Beitang families ay naglabas ng salita na sila ay darating para sa dugo upang kulayan ng pula ang lupa ng Martial Spirit World. Dahil ang mga ninuno na iyon ay nais na wakasan ang kanilang kontrata sa dugo, sabihin sa kanila na puntahan ako ngayon. Lumingon si Huang Xiaolong kay Green Beast Dragon King at nagutos. Magalang na sumunod si Green Dragon Beast King at umalis sa bulwagan. Maya-maya, bumalik siya kasama ang mahigit 100 tao sa likuran niya. May pag-aalinlangan sa mga mukha ng mga ninuno na iyon habang naglalakad sila sa bulwagan. Kahit na binati pa rin nila si Huang Xiaolong tulad ng dati, wala na doon ang paggalang. Sa pagtingin sa walang malasakit na titig ni Huang Xiaolong, walang sino mang naruroon ang makahuhula kung ano ang iniisip niya, gusto ninyong lahat na wakasan ang inyong kontrata sa dugo. Ang dosenang mga ninuno ay nagkumpirma ng sabay-sabay. Tama iyan. Ang isa sa kanila, isang Second Order High God Realm Ancestor, ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at humakbang pasulong, maaari nating ibalik ang natitirang mga Divine Grade Spirit Stones. Huang Xiaolong, hindi mo kami masisisi. Sino ang nagsabi sa iyo na saktan ang parehong Yellow at Beitang families ng sabay-sabay? Ipinagtanggol ng isa pang master ng Second Order High God Realm ang kanilang mga aksyon. Kitang-kita sa kanyang mukha ang galit ng Dragon Emperor Ao Taiyi, ngunit nang malapit na niyang pagsabihan ng taong kakasalita, nagsalita si Huang Xiaolong. Oo naman, maaari kong wakasan ang iyong kontrata sa dugo ngayon. Ang lahat ay natigilan sa mga salita ni Huang Xiaolong, lalo na ang dosenang mga ninuno. Pumirma sila ng kontrata sa dugo kay Huang Xiaolong, at ngayon ay hinihiling nilang wakasan ito. Ang ganitong aksyon ay walang pinagkaiba sa pagtataksil, kaya hindi nila akalain na papayag si Huang Xiaolong. Gayunpaman, ginawa niya lang. Kaya simple at direkta. Talagang pumapayag ka na wakasan ang aming mga kontrata sa dugo. Kulat na tanong ng isa sa High God Realm Ancestors, hinala pa niya na may iba pang nakatagong motibo si Huang Xiaolong. Kung tutusin, marami na silang nagamit ng kanyang divine grade na mga spirit stone sa panahon ng kanilang pananatili sa Huang Clan Manor. Sa katunayan, masasabing sila ay walang iba kundi mga freeloader sa ngayon. Ngayon, si Huang Xiaolong at ang Huang Clan Manor ay may espadang nakasabit sa itaas ng kanilang mga leeg, at sa napakahalagang oras na ito ay dumating sila para humiling na wakasan ang kanilang mga kontrata sa dugo. Ito ay ipinagkaloob na sino man ay magagalit.
Ngunit ang kalmadong kilos at reaksyon ni Huang Xiaolong ay masyadong kakaiba. Sa oras na ito, ilang maliliit na pagsabog ng liwanag ang kumislap sa hangin habang higit sa 100 ng mga kontrata ng dugo ang lumitaw sa harap ni Huang Xiaolong. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang maliit na bola ng apoy mula sa kanyang daliri, na naghiwalay sa 100 maliliit na bola ng apoy na sinusunog ang mga kontrata ng dugo. Sige, tapos na ang blood contracts mo. Iwanan ng mga Divine Grade Spirit Stone at makakaalis na kayong lahat. Tinabi ni Huang Xiaolong sa patag na tono. Sa panunood nito, kitang-kita sa kanilang mga mukha ang kasiyahan ng mga ninuno na iyon. Mabilis at matulin ang kanilang mga kilos, naglabas ng ilang divine grade na mga espiritong bato at inihagis ang mga ito sa sahig. Nang walang ibang salita kay Huang Xiaolong, lahat sila ay tumalikod at umalis sa Huang Clan Manor. Munting Huang Brat, ang mga taksil na taong ito, hahayaan mo ba silang umalis ng ganito? Tanong ng Dragon Emperor Ao Tai. Tama, guro, maaari ko na silang patayin ngayon din. Si Ancestor Bifang ay nagngangalit sa galit. Si Huang Xiaolong ay walang pag-aalinlangan na ikinaway ang kanyang kamay, ang kanyang boses ay patag, hindi na kailangan, babalik sila sa lalong madaling panahon na lumuhad sa kanilang mga tuhod na tanggapin natin silang muli. Ipapaunawa ko sa lahat ang kahihinatnan ng pagtataksil sa akin, Huang Xiaolong. Patuloy na tinalakay ni Huang Xiaolong ang kasalukuyang sitwasyon ng Martial Spirit World kasama ang Dragon Emperor Ao Tai at ang iba pa. Nakikinig sa matandang dragon na nagsasalita tungkol sa mga cultivator na pumunta sa Martial Spirit World at ngayon ay tumatakas na parang may mabangis na hayop sa likod nila, utos ni Huang Xiaolong, ipaliste sa lahat ng lungsod ang mga pangalan ng mga tumatakas na cultivator. Sa hinaharap, hindi sila pinapayagang gumawa ng kalahating hakbang sa Martial Spirit World, kung hindi ay papatayin sila ng walang awa. Isang malakas na hangarin ng pagpatay ang sumabog mula kay Huang Xiaolong na parang bagyo at nawala ng biglaan tulad ng paglitaw nito. Oo. Malakas na kinilala ng Green Dragon Beast King at ng iba pa. Nag-utos pa si Huang Xiaolong bago sinabihan ng Green Dragon Beast King at ang iba pa na umatras, pagkatapos ay bumalik siya sa sarili niyang bakuran, pumasok sa Heavenly Mountain at nagpatuloy sa paglilinang. Bagamat sapat na ang kanyang kasalukuyang lakas upang talunin si Yellow Chufei, kailangan pa rin niyang pagbutihin ang kanyang cultivation sa kalagitnaan ng Fourth Order High God Realm. Nang mangyari iyon, buo ang tiwala niya na kaya niyang patayin si Yellow Chufei. Walang pagkaantala, narating ni Huang Xiaolong ang kalaliman ng kalawakan sa ilalim ng lupa ng Heavenly Mountain, nakaupo na naka-crossleg sa itaas ng pinipigilang kidlat na dragon na espiritual na ugat. Pamantong hininga siya at nagsimulang umikot ang kanyang tatlong Supreme Godheads. Kaagad, isang nakakatakot na dami ng puwersa ng kidlat mula sa espiritual na ugat ang bumalot sa katawan ni Huang Xiaolong. Sa unang pakikipag-ugnay, nanginginig ang katawan ni Huang Xiaolong dahil sa napakalakas na lakas ng kidlat. Sa isang maikling panahon, siya ay nalubog sa ilalim ng mga agos ng puwersa ng kidlat, umaagos sa paligid niya, nagtitipon, lumawak, na bumubuo ng isang makalangit na karagatan ng kidlat. Ang pananatili sa loob ng maikling panahon sa karagatang ito ng lakas ng kidlat ay maaaring magpainit sa pisikal na katawan ng Fourth Order High God Realm Cultivator sa ibang antas. Ang isang hibla ng kidlat na espiritual na enerhiya ay maihahambing sa isang tangkay ng 3 milyong taong gulang na halamang gamot. Ngayon, maraming hibla ng puwersang iyon ang nilalamon ng 3 kataas-taasang Diyos-Diyosan ni Huang Xiaolong, Pino, hinihigop, at ginawang sarili niyang puwersa ng Diyos. Ang lakas ni Huang Xiaolong ay tumaas sa bawat paghinga. Lumipas ang araw. Si Huang Xiaolong ay ganap na nawala sa karagatan ng puwersa ng kidlat. Mula sa malayo, makikita lamang ng isang tao ang isang banal na karagatan ng puwersa ng kidlat na lumulutang sa isang espasyo sa ilalim ng lupa, malalaking alon na gumugulong sa ibabaw nito. Ang gitna nito ay tila nag-aalaga ng isang magulong lightning god. Sa isang kisap mata, kalahating buwan ang lumipas. Ang paglilinang ni Huang Xiaolong ay umabot sa rurok ng unang bahagi ng Fourth Order High God Realm. Naka-crossleg sa gitna ng kidlat na karagatan, ang isip ni Huang Xiaolong ay pumasok sa isang ethereal na estado, ang bawat bahagi niya ay tila sumanib sa buong Martial Spirit World.
Detalye ni Huang Xiaolong ang bawat ripple sa outer space na nakapalibot sa martial spirit world. Ang kanyang mga pandama ay patuloy na lumalawak ng higit pa. Kahuli, ang kanyang banal na kahulugan ay umabot pa sa mga kalapit na mundong ibabaw gaya ng Peace Emperor World. Ang bawat lihim na silid sa ilalim ng lupa ay malinaw kay Huang Xiaolong, kahit na ang isang ninuno ng isang pamilya ay nag-eehersisyo, kasama ang kanyang maliit na babae, na parang nasa harap ng kanyang mga mata ang lahat. Sa itaas ng Soul Sea ni Huang Xiaolong, ang kanyang tatlong kataas-taasang Diyos-Diyosan ay naglabas ng maningning na ningning. Habang sinisipsip ni Huang Xiaolong ang puwersa ng kidlat ng espiritual na ugat ng kidlat, malayo sa Saint Lord Galaxy sa pangunahing tirahan ng pamilya Yellow, pinangunahan ni Yellow Chufei ang mga Elder at Grand Elder ng Yellow Family, patungo sa Black Tortoise Galaxy. Sa pagkakataong ito, nagdala si Yellow Chufei ng 8 ng mga Grand Elder at Elder ng Yellow Family, na may kabuoang mahigit 600 Master. Mahigit sa 600 High God Realm Masters, karamihan sa mga ito ay 5th at 6th Order. Sa bilis ni Yellow Chufei at ng mga Yellow Family Masters, makakarating sila sa Martial Spirit World isang araw bago o sa kasal ni Huang Xiaolong. Habang nasa daan, sinabi ni Yellow Tianhao sa kanyang ama, "Ama, narinig ko na si Huang Xiaolong ay nag-iisa sa mga araw na ito." Humisi si Yellow Chufei, talagang iniisip niya na ang 2 o 3 buwang paglilinang ay maaaring magbigay sa kanya ng lakas upang labanan ako. Napakawalang muwang. Nagpatuloy si Yellow Tianhao, "Huling beses kong nakita ang Xie Xiaofei na iyon, siya ay dalaga pa, iniisip ko kung siya pa rin." Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang nakakainis na liwanag. Sa tuwing iniisip niya na malapit na niyang ma-enjoy si Xie Xiaofei, bukod pa rito, ginagawa ito sa harap ni Huang Xiaolong, nararamdaman ni Yellow Tianhao na uminit ang kanyang dugo sa pananabik. Halos hindi niya mapigilan ang sarili. Lumipas ang mahigit 12 araw. Ang grupo ng Yellow Family ay nakatayo doon sa kalawakan, nakatingin sa Martial Spirit World sa kanilang harapan. Sa isang kisap mata, ang napakalaking bilang ng mga tao ay dumaan sa outer space barrier, pababa sa Martial Spirit World. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 877. Nandito na sila sa wakas. Sa sandaling si Yellow Chufei at ang Yellow Family Masters ay pumasok sa Martial Spirit World, lahat sila ay agad na nakaramdam ng kahangahangang espiritual na enerhiya. Ang espiritual na enerhiya dito ay napakasagana. Tinampal ni Yellow Chufei ang kanyang mga labi, nag-aalab na kasakiman ang nagniningning sa kanyang mga mata. Bagamat nakatanggap na siya dati ng ulat mula sa pinakamababang mga disipulo ng Yellow Family tungkol sa nakababahala na dami ng espiritual na enerhiya sa Martial Spirit World, hindi niya gaanong pinansin ang bagay na iyon. Ngunit ngayon, sa wakas ay natanto niya ang nakababahala na antas ng espiritual na enerhiya sa lugar na ito. Ito ay literal na isang cultivation holy land. Ama, pagkatapos nating patayin si Huang Xiaolong at sirain ang Huangclan Manor, sakupin natin itong Martial Spirit World. Si Yellow Tianhao ay puno ng pananabik, pagkatapos na sakupin ang Martial Spirit World na ito, ang lakas ng ating mga disipulo ay tiyak na tataas sa pinakamaikling panahon. Nakangiting tumango si Yellow Chufei, "Tama, pagkatapos nating kunin ang buhay ni Huang Xiaolong at makuha ang kanyang mga premyo sa unang lugar, lalo na ang Diyos ng Langit na Diyos, malapit nang masira ang aking lakas sa 8th Order High God Realm." Ngunit, nandito ba ang pamilyang Betang? Malakas na tanong ng isang Yellow Grand Elder. Kahit na magkasundo ang dalawang pamilya na harapin si Huang Xiaolong, hindi sila magkasamang pumunta sa Martial Spirit World. Baka nandito na ang Betang Family Patriarch at ang grupo niya. Pumunta na tayo sa Huangclan Manor ngayon, hindi natin sila hahayaang magnakaw ng unang sawsaw. Sabi ni Yellow Chufei. "Oo, Patriarch." Si Yellow Chufei at ang iba pang Panginoon ng Yellow Family ay naging mga guhit ng liwanag sa kalangitan, papalapit sa Huangclan Manor. Sa oras na ito sa Huangclan Manor, puminto sa wakas si Huang Xiaolong na sumisipsip ng kidlat na dragon na espiritual na ugat sa underground space ng Heavenly Mountain.
Sa paglanghap sa kanyang bibig, ang karagatan ng puwersa ng kidlat na nakapalibot sa kanya ay umungol at bumagsak habang ito ay sumugod sa katawan ni Huang Xiaolong. Ang paghinga ng mabahong chi ay parang mahinang dumadagindong na kulog. Ang espiritual na ugat ng kidlat na dragon sa ilalim niya ay lumiit na ngayon sa kalahati ng laki nito kumpara noong isang buwan ang nakalipas. Pagkatapos nitong isang buwan ng pagsipsip at paglilinang, ang paglilinang ni Huang Xiaolong ay tumaas sa kalagitnaan ng ika-4 na Order High God Realm. Gayunpaman, ang dami ng enerhiya na nasa loob ng espiritual na ugat ng dragon ng kidlat ay sobrang nakakaalarma, kaya't kahit na ang nakakatakot na kapangyarihang lumalamon ni Huang Xiaolong ay nakuha lamang ang kalahati nito sa loob ng isang buwan. Nandito na sila sa wakas. Isang matalim na kinang ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong. Sa sandaling pumasok ang grupo ni Yellow Chufei sa kapaligiran ng Martial Spirit World, naramdaman ni Huang Xiaolong ang kanilang presensya. Sa isang kisap mata, lumabas siya sa espasyo ng Heavenly Mountain, lumilitaw sa koridor na patungo sa pangunahing bulwagan. Ang bulwagan ay puno ng masasayang boses at paminsan-minsang mga tawanan. Nandoon ang lahat ng kanyang pamilya, at kabilang sa kanila ay si She Xiaofei, nakasuot ng pinong berda na umaagos na pulang damit. Naroon din ang Ascending Moon Old Man, Dragon Emperor Ao Tai, Blessed Buddha Emperor Shi Fantian, ama ni Shi Xiaofei, at marami pang iba. Maging ang kanyang Master Fan Yang, eldest senior apprentice brother na si Liu Yun, at third apprentice sister na si Chi Wen ay naroon. Ang tanging exception ay si Chen Yang. Maliban kay Feng Yang at sa kanyang dalawang disipulo, mayroong higit sa 100 patriarch at ancestors na naroroon, na siyang pinakatapat na mga subordinate ni Feng Yang. Maliban sa kanila, walang ibang patriarch o ancestors ang dumating para dumalo sa kasal ni Huang Xiaolong. Nang makita nila si Huang Xiaolong na naglalakad papunta sa bulwagan, lahat sila ay tumayo mula sa kanilang mga upuan. Xiaolong, ang iyong second apprentice brother, siya. May mapait na ekspresyon sa mukha ni Feng Yang, gustong magpaliwanag. Ikinaway ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay, walang pakialam sa pagkawala ni Chen Yang, "Guro, alam ko. Ayos lang." Sakto sa oras na ito na umalangaw ang isang malakas na boom, na naging dahilan upang lumindol ang lupain kung saan itinayo ang Huang Clan Manor at umugoy ang mga gusali. Bumaba mula sa langit ang napakaraming aura na sinundan ng maliwanag na pagsabog ng liwanag na nagpapaliwanag sa paligid ng Huang Clan Manor. Sa isang iglap, si Yellow Chufei at ang mga master ng Yellow Family ay lumitaw sa pasukan ng main hall. Nang makita ang hitsura ng mga taong ito, namuti ang mga mukha ni Feng Yang, Liu Yun, at Chi Wen. Si Yellow Chufei ay nagmamadaling pumasok sa pangunahing bulwagan, tumatawa ng walang kabuluhan, na sinundan ng isang malaking grupo ng mga Panginoon ng Yellow Family. Sa pagpasok sa bulwagan, agad na kinumpirma ni Yellow Chufei na ang pamilyang Beitang ay hindi pa dumarating, na naglagay sa kanya sa mas magandang kalagayan. Ang kanyang tingin ay dumaan sa mga taong naroroon sa bulwagan, pagkatapos ay tumawa ng mas malakas, "Huang Xiaolong, ito ang araw ng iyong kasal, bakit ganito lang karami ang mga tao dito upang batiin ka? Mukhang takot talaga ang tao sa kamatayan. Alam nila na ako, si Yellow Chufei, ay darating, kaya hindi sila nang ahas na pumunta. Pero hindi ako late, di ba? Naghanda din ako ng congratulatory gift para sa iyo, ibibigay ko sa iyo ngayon." Matapos sabihin iyon, sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, higit sa 40 babaeng bangkay ang lumitaw sa sahig. Bawat isa sa kanila ay may magandang mukha, ngunit ang mga babaeng bangkay na ito ay walang sinulid, na nagpapakita ng kanilang malajid na balat at mabibigat na kurba, ngunit ang kanilang mga katawan ay puno ng matingkad na pula, lila, at berdeng mga pasa. Lalo na sa kanilang mga dibdib at ibabang bahagi ng katawan na may bahid ng dugo, na putol. Bumangon ang hindi mapigil ang galit sa mukha ni Huang Xiaolong nang makita niya ang mga babaeng bangkay na ito, ang galit na galit at layuning pumatay ay sumabog sa kanyang puso. Ang mga babaeng bangkay na ito ay pawang mga kasambahay ng Yaoqi Mountain. Bago umakyat si Saint Mother Yaoqi sa banal na mundo, iniwan niya ang mga katulong na ito, na mga ulila na pinalaki niya, upang magtanim sa Yaoqi Mountain. Tinong mag-aakalang lahat sila ngayon ay
Natawa si Yellow Chufei, paano mo gusto ang regalo ko? Ito ay hindi masama, tama. Bawat isa sa mga kasambahay na ito ay isang birhen, kaya't tiniyak ko na sila ay may lasa ng pagiging isang babae, ngunit tila ang mga disipulo ng aking pamilya Yellow ay medyo mabigat ang kamay. Ang Yellow Family Grand Elders at Elders ay sumabog sa isang putok ng kasuklam-suklam na tawa. Natural, lahat ng kababaihan na naruroon ngayon ay haharap sa parehong kapalaran, kasama ang iyong babae. Bumagsak ang tingin ni Yellow Chufei kay Shi Xiaofei sa kanyang pulang damit pangkasal. Ngayon ang araw ng kanyang kasal, hindi katakataka na si Shi Xiaofei ay nagbigay ng espesyal na atensyon sa kanyang hitsura na nagpapataas ng kanyang pang-akit. Kahit si Yellow Chufei ay hindi napigil ang purihin, talagang walang katulad na kagandahan, ngunit sayang, maling tao ang pinili mo. Ang galit ni Shi Xiaofei ay malinaw na makikita sa kanyang mga mata. Ang mga tingin ni Huang Xiaolong ay napakalamig, nakatutok kay Yellow Chufei at sa mga Panginoon ng Yellow Family, kinakagat ang bawat salita, lahat kayo ay mamamatay sa miserableng kamatayan. Sobrang miserable. Naramdaman ang matinding pagpatay sa katawan ni Huang Xiaolong, masayang tumawa si Yellow Tianhao, umaasa ka lang, Huang Xiaolong. Huwag isipin na hindi kami maglalakas loob na patayin ka dahil lang sa ipinakita sa iyo ng Wanggo Clan ng ilang mabuting kalooban. Huang Xiaolong, ang mamamatay ng malungkot ay ikaw. Sa oras na ito, nawala ang anyo ni Huang Xiaolong, lumitaw sa tabi ni Yellow Tianhao sa isang iglap, ang kanyang palad ay tumatama sa kanyang dibdib. Naramdaman ang nakababahalang puwersa mula sa palad ni Huang Xiaolong, nakaramdam ng takot si Yellow Tianhao. Huang Xiaolong, ang lakas ng loob mo. Galit na sigaw ni Yellow Chufei, lumilipad ang kanyang kamao patungo kay Huang Xiaolong. Habang pinapanood ang pag-atake ng kamao na iyon patungo sa kanya, si Huang Xiaolong ay nawala sa isang kisap mata habang ang lakas ng kanyang palad ay tumama sa dibdib ni Yellow Tianhao. Si Yellow Tianhao ay bumaril sa ere na parang sumisigaw na bulalakaw, ang kanyang katawan ay sumabog mula sa lakas ng palad ni Huang Xiaolong. Sa isang kisap mata, muling nagpakita si Huang Xiaolong sa harap ng mga mata ng lahat. Huang Xiaolong, nililigawan mo si kamatayan. Ang galit na sigaw ni Yellow Chufei ay yumanig sa bulwagan, pagkatapos ay inutusan niya ang lahat ng mga Panginoon ng pamilya Yellow, lahat kayong umatake. Patayin ang mga lalaki at iwanan ang mga babae, dahan-dahan natin silang lalaruin hanggang mamatay. Ang mga Grand Elder at Elder ng Yellow Family ay nagmamadaling lumabas, sinunggaban ng mga miyembro ng Huang Family at lahat ng nasa kabilang panig. Ang Dragon Emperor Aotai, Ancestor Bifang, at ang iba ay mabilis na kumalat sa isang bilog, pinuprotektahan si Shi Xiaofei at ang mga miyembro ng Huang Family, at sabik na umaatres. Biglang umalangaw-ngaw ang isang nanginginig na langit na dagandong ng dragon, na sinundan ng maringal na kapangyarihan ng dragon na tumangay sa lahat ng direksyon. Ang Yellow Family Elders at Grand Elders ay nanlamig sa kinatatayuan habang nakanganga ang kanilang mga bibig. Ang Huang Xiaolong na nakita nila kanina ay naging isang asul na primordial na banal na dragon. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay malamig at may batik-batik sa dugo. Ang kanyang Dragon Claw ay bumagsak, at ang kanyang Holy Dragon Supreme Godhead ng Metal Element God Force ay buong lakas na umaagos palabas. Rumble. Ang epekto ay lumikha ng isang dumadagandong na tunog na umabot sa ikasyam na langit, na yumanig sa buong Windsnow Continent. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 878. Dumating si Chinyi. Pagkatapos nilang umatras ng medyo malayo, nakita ng Dragon Emperor Aotai at ng iba pa na higit sa kalahati ng harapang bahagi ng bulwagan ang gumuho, bumagsak ng malalim sa lupa sa hugis ng kuko ng dragon. Sa lalim ng hukay na iyon ay 29 na hindi kumpleto at deformed na mga katawan. Iyon ang mga katawan ng Yellow Grand Elders at Elders na napakabagal sa pag-iwas. Gayunpaman, nagresulta ito matapos kontrolin ni Huang Xiaolong ang kanyang lakas, sa halip na direktang patayin ang mga Yellow Family Grand Elder at Elder. Dati niyang sinabi na lahat sila ay papatayin niya ng malungkot, lubhang miserableng kamatayan.
Naturally, hindi niya sila papatayin sa isang welga. Ang natitirang Yellow Family Grand Elders at Elders ay nanunood na may mapupulang mga mukha na naramdaman ng isang bagay na nakahawak sa kanilang mga puso. 5 elemento ng Tribulation Palm. Umungol si Yellow Chufei, ang kanyang boses ay parang kulog. 5 kulay na ilaw berde, itim, escarlata, dilaw, at puti, ang sumabog mula sa mga palad ni Yellow Chufei. Ang mga enerhiya ng 5 elemento ay naakit mula sa nakapalibot na espasyo at natipon sa 5 kulay na imprint ng palad na humahampas kay Huang Xiaolong. Sa gitna ng 5 kulay na tatak ng palad ay isang puyo ng tubig ng kumikislap na kapigatian na kidlat. Mamatay. Ang mga mata ni Yellow Chufei ay pulang-pula. Sa pagtingin sa paparating na pag-atake, ang Dark Element God Force ni Huang Xiaolong's Archdevil Supreme Godhead ay umikot, pagkatapos ay ang isa sa kanyang napakalaking Dragon Claws ay pumihit at muling bumagsak. Azure Demon Claw. Pinalot ng kadiliman ng lupain na naging sanhi ng pag-ungol ng mga diablo at multo sa paligid na para bang ang buong Huang Clan Manor ay nahulog sa layer ng masasamang multo ng impyerno. Ang isang napakalamig na temperatura ay nagsimulang kumalat tulad ng isang kasuklam-suklam na kamay na nagnanakaw ng hininga ng isang tao. Ang darkness element na God Force na iyon ay lumundag at lumawak, baliw at marahas. Rumble. Nagbanggaan ang Azure Demon Claw ni Huang Xiaolong at ang 5-element Tribulation Palm ni Yellow Chufei na nagresulta sa isang malakas na pagsabog. Ang marahas na umuuga na lupa ay naramdaman na parang ang buong martial spirit world ay lumipat sa kalawakan. Nadama ng Yellow Family Grand Elders at Elders na nablangko ang kanilang isipan mula sa shockwaves habang ang kanilang mga katawan ay lumipad palabas sa iba't ibang direksyon. Sa kanila, tanging ang mga Grand Elder na nakaabot sa 5th Order at 6th Order High God Realm ang nakapagpanatili pa rin ng isang maliit na kamalayan, habang ang mga mahihina sa 2nd Order at 3rd Order ay umuubo ng dugo. Si Yellow Chufei mismo ay bumagsak sa hangin pagkatapos ng banggaan, tumulak hanggang sa makalabas siya sa hangganan ng Huang Clan Manor, samantalang si Huang Xiaolong ay napaatras ng ilang daang metro. Umakyat ang dugo sa lalamunan ni Yellow Chufei, ang ilan ay tumutulo mula sa sulok ng kanyang bibig. Marahan itong pinupunasan gamit ang kanyang manggas, ang mga mata ni Yellow Chufei ay tumingin kay Huang Xiaolong na may pagkataranta, pagkatapos ay sa mantsa ng dugo sa kanyang manggas, siya ay talagang nasugatan. Siya ay nasugatan ni Huang Xiaolong. Ikaw. Ang malalaking alon ng pagkabigla ay bumagsak sa loob ng puso ni Yellow Chufei habang tinitingnan niyang muli si Huang Xiaolong nang hindi makapaniwala. Ang mga katulad na ekspresyon ay makikita rin sa natitirang Yellow Family Grand Elders at Elders mukha, at higit pa rito, may takot sa kanilang mga mata. Sa oras na ito, ang Dragon Emperor Altai, ang Ascending Moon Old Man, at ilan pang iba ay nakatayo sa hangin sa itaas ng Huang Clan Manor, pinuprotektahan sina Shi Xiaofei, Huang Peng, Su Yan, at ang iba pa sa likod nila. Higit pa rito, dahil sa proteksyon ng mga hadlang sa pagtatanggol, walang nasugatan sa mga shockwaves. Nanlamig lang ang mga mata ni Huang Xiaolong habang nakatingin kay Yellow Chufei. Ang kanyang katawan ng dragon ay umindayog, naabot ang isang grupo ng mga master ng Yellow Family, at ang kanyang napakalaking dragon claw ay tumama muli. Ang isa pang dumadagandong na putok ay umalangaw-ngaw habang ang isa pang hukay sa hugis ng dragon claw ay idinagdag sa lupa. Bago makapag-react ang sinuman, isang dragon tail ang lumabas, na nagpapadala ng isang ipoipo ng lightning element God Force, na nagpapadala ng mas maraming Yellow Family Masters na lumilipad sa ere. Kahit na ang Yellow Family Grand Elders at Elders na kayang tumayo hanggang ngayon ay hindi mahina, masyado silang vulnerable sa harap ni Huang Xiaolong. Kahit na si Huang Xiaolong ay hindi magbagong anyo bilang isang primordial na banal na dragon, gamit lamang ang kanyang pisikal na lakas sa hampas ng palad na iyon, ang mga Panginoon ng 6th Order High God Realm Yellow Family na iyon ay hindi pa rin makakayanan ito nang hindi nagkakaroon ng matinding pinsala. Hindi banggitin na si Huang Xiaolong ay kasalukuyang nasa kanyang primordial divine dragon form. Huang Xiaolong, ang lakas ng loob mo. Kulat at galit na galit, si Yellow Chufei ay nasa bingit ng pagngangalit.
Ang mga Grand Elder at Elder na sumama sa kanya sa martial spirit world ay ang mga haligi ng kanilang Yellow family, ang pundasyon ng kanilang lakas. Ang bawat isang tao ay inalagaan sa pamamagitan ng mabigat na pamumuhunan ng kanilang Yellow family. Isang mahabang kutsilyo ang lumitaw sa kamay ni Yellow Chufei. Ang sandata na ito ay isang nakamute na itim, maliban sa malaweb na mga linya ng dugo sa ibabaw nito na naglalabas ng napakalamig na lamig at uhaw sa dugo. Sa kanyang matinding galit na ibinaon ni Yellow Chufei ang kanyang buong katawan sa mahabang kutsilyo hanggang sa naglabas ito ng malinaw na umuugong na ingay. Isang itim na liwanag ang sumabog mula sa mahabang kutsilyo na sinundan ng pulang dugong ilaw na naging kulay pula ng dugo sa paligid ni Yellow Chufei. Ang demonic knife ng Black Devil. Sa pagmamasid mula sa malayo, ang Ascending Moon Old Man ay napamura nang makita niya ang mahabang kutsilyo na inilabas ni Yellow Chufei. Ang demonic knife ng Black Devil. Ang Dragon Emperor Aotai ay umulit sa pagkalito, habang ang iba ay tumingin sa matanda. Ang Ascending Moon Old Man ay mariing napalunok bago nakita ang kanyang boses. Ilang millennia na ang nakalipas, mayroong isang Devil Clan Master na tinatawag na Black Devil, at ang kanyang sandata ay isang kutsilyong uhaw sa dugo na nakatuon sa pag-inom ng dugo ng mga masters ng tao. Ang mga magsasaka na namatay sa ilalim ng kutsilyong ito ng dugo ay may bilang na ilang daang libo kung hindi milyon-milyon. Saan man lumitaw ang kutsilyong ito ng dugo, ang dugo ay dadaloy sa isang ilog, ang mga katawan ay nakatambak na parang bundok. Namula ang mukha ng lahat ng marinig ang paliwanag ng Ascending Moon Old Man. Ang uhaw sa dugong kutsilyong ito ay nakatikim ng higit sa 100,000 dugo ng mga tao. Paglaon, inalerto pa nito ang mga ninuno mula sa iba't ibang henerasyon ng mga kalawakan na bihirang lumitaw sa publiko. Nagsanib sila at pinatay ang Black Devil na iyon. Dagdag pa ng matanda. At pagkatapos noon, hinimok ni Ancestor Bifang. Pagkatapos noon, nawala ang Black Devil. Ang ilan ay nagsabi na siya ay namatay sa ilalim ng pagkubkob ng mga ninuno na iyon, ang iba ay nag-iisip na ang itim na Diablo ay malubhang nasugatan at nagtago. Nagpatuloy ang Ascending Moon Old Man, pagkatapos mawala ang Black Devil, nawala din ang kanyang kutsilyo sa dugo. Hindi ko inaasahan na lilito itong muli sa mundo sa mga kamay ni Yellow Chufei. Sa oras na ito, pumungal si Yellow Chufei, itinulak ang demonic knife ng Black Devil kay Huang Xiaolong. Ang Ascending Moon Old Man, Dragon Emperor Aotai, at ang iba pa ay nakamasid sa takot habang ang nakakatakot na mga alon ng enerhiya ay pumutol sa kalawakan, na naglalabas ng isang malademonyong itim na chi na kumukulong parang makamandag na fog habang ang pulang dugong ilaw ay tumataas sa kalangitan mula sa kailaliman nito. Kahit ilang daang li ang layo mula kay Yellow Chufei, ang Ascending Moon Old Man ay nakakaamoy ng masangsang na pabango ng dugo, ang devil energy na nagmumula sa loob ng devilish black chi na iyon ay nagparamdam pa sa kanya ng takot. Habang pinagmamasdan ng nakakatakot na malademonyong itim na chi wave na lumalapit sa kanya, biglang ibinuka ni Huang Xiaolong ang kanyang mga panga ng dragon, nagpakawala ng dagandong. Mahusay na demonic kin sound. Ang demonic kin sound na ito ay isang teknik na nakuha ni Huang Xiaolong mula sa isang Poison Saint Sect Elder noong nakaraan. Isang teknik na bihira niyang gamitin. Ang dagandong ng dragon ay umalangaw, dumami na katulad ng 10,000 mga demonyong dragon na sabay-sabay na umaatungal, paulit-ulit na bumangga sa nakakatakot na devilish black chi. Ang tila walang katapusang mga pagsabog ay umalangaw sa kalangitan. Mula sa isang lugar hanggang sa lugar, lumitaw ang mga fissure ng espasyo at pinalaki. Pagkatapos, nagsimulang kumalat ang mga gintong singsing ng liwanag mula sa katawan ng dragon ni Huang Xiaolong na lumaki sa laki. Sa pagkabigla ni Yellow Chufei, ang malademonyong itim na chi sa landas ng mga gintong singsing ay ganap na nadalisay. Ito ay Light Element God Force. Nauutol na sabi ni Yellow Chufei, may Light Element God Force pa ang iyong pagka-Diyos. Muling bamuka ang bibig ng dragon ni Huang Xiaolong, sinipsip ang lahat ng malademonyong itim na chi na nadalisay. Ang kanyang dragon body pagkatapos ay umindayog muli, inilagay si Huang Xiaolong sa harap mismo ni Yellow Chufei, ang kanyang dragon claw ay nakakapit. Nagulat si Yellow Chufei, nalaslas ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay.
Dang-dang. Naramdaman ni Yellow Chufei ang matinding sakit sa kanyang mga braso nang itinapon siya sa hangin, ang mahabang kutsilyo na lumilipad mula sa kanyang pagkakahawak. Samantala, sa outer space, pinangunahan ng principal ng Asher Dragon Institute na si Chinyi ang isang malaking grupo ng Asher Dragon Institute Grand Elders na pumasok sa barrier na nakapalibot sa Martial Spirit World. Sa sandaling pumasok sila, naramdaman agad nila ang kamangha-manghang espiritual na enerhiya ng Martial Spirit World. Guro, parang dumating na ang mga Yellow Family Master sa Huangclan Manor. Humisi si Seng Chu, marahil ay umaagos na ng dugo ang Huangclan Manor ngayon. Tumawa si Chinyi, kung pupunta tayo roon ngayon, darating tayo sa tamang oras para ibigay kay Huang Xiaolong ang 100 higanting redwood na kabaong na ginawa natin para sa kanya. Sana hindi siya mamatay bago makita ang regalo natin. Sa sinabi nito, si Chinyi at ang grupo ng Asher Dragon Institute ay mabilis na tumakbo patungo sa Huangclan Manor. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 89. Hinahabol si Yellow Chufei. Tiricit *S. Sa Huangclan Manor. Matapos ipadala si Yellow Chufei na lumilipad, hindi itinuloy ni Huang Xiaolong ang pag-atake sa kanya, at sa halip ay pinuntirya ang isa pang grupo ng mga master ng Yellow Family. Sa pinakamaikling panahon, halos 20 Yellow Family Cultivator ang natamba na sugatan ng husto. Si Huang Xiaolong ay may mahusay na sukat sa dami ng puwersa na ginamit niya na nagdulot lamang ng matinding pinsala na nagnakaw sa paglaban ng kalaban habang iniiwan ang kanilang mga buhay na nakabitin sa isang hibla. Nang mapatatag ni Yellow Chufei ang kanyang sarili at makita ang ginawa ni Huang Xiaolong, nanlaki ang kanyang mga mata sa galit. Mabilis na tumingin sa paligid, nakita niya ang mga miyembro ng Huang family sa hangin sa itaas ng likod ng bundok, na sinundan ng isang sigaw, Huang Xiaolong, kung maglakas loob kang pumatay ng isa pang miyembro ng aking Yellow family, papatayin ko ang iyong buong pamilya Huang. Gamit ang isang greater space teleportation, narating niya ang Huangclan Manor likod ng bundok kung saan matatagpuan ang pamilya ni Huang Xiaolong. Hindi mapipigilan ni Yellow Chufei si Huang Xiaolong kung ipipilit niyang puntiryahin ang kanyang Yellow Family Grand Elders at Elders. Sa makatuwid, ang tanging opsyon niya ay gamitin ang Huang Family para banta siya. Ang Black Devil Demonic Knife ay nasa kamay na ni Yellow Chufei. Nang malapit na siyang laslasin ang defensive barrier, ibinuka ni Huang Xiaolong ang kanyang bibig at iniluwa ang isang maliit na bundok na bumaril kay Yellow Chufei. Habang lumilipad ito patungo sa kanya, ang maliit na bundok ay lumawak sa isang kisap mata, naging isang sinaunang banal na bundok sa langit. Ang Heavenly Mountain. Unang nakakita ng anino si Yellow Chufei sa kanyang ulo, pagkatapos ay naramdaman niya ang isang marahas na puwersa ng hangin na tumama sa kanyang likod, dahilan upang tumingin siya sa kanyang balikat. Ang nakita niya ay isang malaking bundok, ang tuktok nito ay nakatago sa langit, na may lapad na mas malaki kaysa sa nakikita ng mga mata. Pumangon ang kawalan ng paniwala sa mukha ni Yellow Chufei na wala ng karangyaan sa pakikitungo sa Huang family. Ang Black Devil Demonic Knife sa kanyang kamay ay humhampas sa Heavenly Mountain ng buong lakas sa pagtatangkang harangin ito. Ngunit, nang tumama ang Devilish Chi ng Black Devil Demonic Knife sa katawan ng Heavenly Mountain, ang bundok ay nanginginig lang ng kaunti sa hangin. Bukod doon, walang ibang epekto habang patuloy ito sa kanyang paglakad. Natarante si Yellow Chufei, mabilis na nagsagawa ng greater space teleportation para makaiwas sa Heavenly Mountain. Wala pang isang segundo matapos siyang mawala, dumating ang Heavenly Mountain sa dati niyang kinalalagyan. Yellow Chufei nakatatapos lang magtago sa isang space pocket nang maramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na puwersa na kumakalat sa hangin. Isang marahas na lindol ang bumagsak sa lupa kasunod ng isang dumadagendong na bomb. Nang tumira ang alikabok, lumitaw ang isang malaking hukay sa lupa na may malawak na mga bitek sa sapot ng gagamba na umaabot ng malalim sa lupa. Itinuro ng Dragon Claw ni Huang Xiaolong ang hangin na nagpapalipat-lipat sa kanyang God Force sa gitnang pormasayon ng Heavenly Mountain. Ang pormasayon ay lumiwanag sa isang kumikinang na liwanag habang ang isang malakas ngunit banayad na puwersa ng pagsipsip ay dumaloy palabas.
Si Xiaofei, ang Ascending Moon Old Man, Dragon Emperor Ao Tai, Feng Yang, at ang iba pa ay nakita lamang na nagbago ang eksena sa harap nila at nasa loob na sila ng kakaibang bulwagan na hindi pa nila nakita. Matapos matiyak na ligtas ang kanyang pamilya at ang iba pa, wala nang pag-aalinlangan si Huang Xiaolong tungkol sa paglabas ng todo. Sa isang pagliko, ang kanyang Dragon Claw ay hamhampas patungo sa isa pang grupo ng Yellow Family Elders at Grand Elders. Umalangaw-ngaw sa hangin ang mga hiyawan ng sakit at galit na sigaw. Ilang Panginoon ng Yellow Family ang tumatakas sa takot. Isang malalim na rumbling snicker ang tumunog mula sa higanting asul na banal na dragon. Sa bahagyang paghindayog ng kanyang katawan, hinaharangan na ng dragon form ni Huang Xiaolong ang mga tumatakas na Yellow Family Masters na ito. Huang Xiaolong, huwag mo kaming patayin, kami. Nauutol na sabi ng isa sa mga elder ng Yellow Family. Ngunit pinalipad siya sa pamamagitan ng pag-swipe ng Dragon Claw ni Huang Xiaolong bago niya natapos ang mga salita, ang kanyang dibdib ay sumabog dahil sa lakas. Nang lumipad palabas si Yellow Chufei mula sa malalim na malaking hukay at nakita si Huang Xiaolong na isang panig na pinupunit ang kanyang mga elder at grand elders, ang puot at puot ay sumabog sa kanyang mga mata, na sinundan ng hangarin na pumatay na baliw na lumulubog sa puso, ngunit naroon din ang pagpukaw ng panghihinayang. Pinagsisisihan niya ang pagmamaliit kay Huang Xiaolong, pinagsisisihan ang pagtayo laban sa kanya, at ang pinakamalaking pagsisisi niya ay hindi niya ginawa ang lahat ng kanyang lakas sa pagpatay kay Huang Xiaolong sa Ian Square. Tumingin siya sa paligid sa mga master ng Yellow Family na umiiyak at humahagulgol sa sakit, o mga halos hindi humihinga, pagkatapos ay bumalik sa Heavenly Mountain sa kalangitan. Ang titig ni Yellow Chufei ay sobrang nanlamig. Malinaw na ngayon, imposible na para sa kanya na patayin si Huang Xiaolong. Ngunit may matinding pag-aatubili sa kanya na iwan ang mga bagay-bagay kung ano sila. Huang Xiaolong, hahayaan kitang mabuhay ng ilang araw. Hindi ko makakalimutan ang bagay na ito, at hindi ko hahayaang matapos ng ganito. Sa isip ni Yellow Chufei. Sa kabila ng ayaw sa kanyang puso, nagpasya siyang umatras sa ngayon. Kailangan niyang magmadali sa City of Devils at hanapin ang kanilang Yellow Family ancestor. Kasama ang kanilang ninuno dito, tiyak ang pagkamatay ni Huang Xiaolong. Lumabo ang figure ni Yellow Chufei, na wala sa isang kisap mata. Gayunpaman, nang malapit na siyang makatakas gamit ang isang greater space teleportation, isang Dragon Claw ang umabot, na pilit na pinipigilan ang kanyang paggalaw. Nawala si Yellow Chufei mula sa kawalan, ang nanlalaki niyang mga mata ay nakatitig kay Huang Xiaolong, nalilito. Humisi si Huang Xiaolong, gusto mong tumakbo. Yellow Chufei, sa tingin mo makakatakbo ka. Bagamat pinupuntirya niya ang mga master ng Yellow Family, binabantayan din niya si Yellow Chufei, kaya, sa sandaling sinubukan niyang gumamit ng greater space teleportation, agad itong nakita ni Huang Xiaolong. Sarcastic na sagot ni Yellow Chufei, Huang Xiaolong, aminado akong mas malakas ka sa akin ngayon. Hindi ako kapare sa iyo, ngunit malayo ka para patayin ako. Maaari akong umalis sa gusto ko, ang iyong mga araw ay binibilang kapag nahanap ko ang ninuno ng aking pamilya. Ganoon ba? Ang pagngisi ni Huang Xiaolong ay parang mahinang dumadagandong na kulog, ang katatawanan ay hindi umabot sa kanyang mga mata, sayang hindi ka magkakaroon ng pagkakataong ito. Sabi mo hindi kita kayang patayin, tapos papapatayin kita ngayon din. Sabay-sabay na umikot ang tatlong pinakadakilang Diyos ni Huang Xiaolong. Ang kahangahangang ningning ay lumabas mula sa kanyang malaking katawan ng dragon. Dahil sa biglaang pagsabog ng presyon mula sa katawan ni Huang Xiaolong, napaatras si Yellow Chufei ng walang malay, ang kanyang mukha ay namutla habang may naisip, si Huang Xiaolong ay nagpipigil ng kanyang kapangyarihan kanina. Hindi, paano ito posible? Malinaw niyang naalala na ang cultivation ni Huang Xiaolong ay nasa kalagitnaan lamang ng 4th Order High God Realm. Paano ang isang mid-4th Order High God Realm ay maglalabas ng napakalakas na aura? Gayunpaman, wala na siyang panahon para mag-isip pa.
Hinugot ni Yellow Chufei ang bawat hibla ng God Force na kaya niya mula sa kanyang katawan, lumilipad pa itaas na katulad ng isang dakilang pang na ibinuka ang mga pakpak nito, binabagtas ang ilang daang libong li sa isang kisap mata. Ang Great Palm Movement technique na ito ay isa sa pinakamakapangyarihang mga kasanayan sa paggalaw na nilinang ni Yellow Chufei, isang teknik na hindi niya nagamit sa loob ng ilang libong taon. Gayunpaman, naisakatuparan niya ang pamamaraan ng madali. Bagamat mabilis siya, mas mabilis pa si Huang Xiaolong. Sa isang iglap, nasa likuran niya si Huang Xiaolong. Ang kanyang Infinite Buddha Supreme Godhead ay umikot ng buong lakas, na naging dahilan upang sumugod ang Buddhism God Force habang ang kanyang Earthen Buddha Palm ay tumama kay Yellow Chufei. Matapos makuha ang buong puwersa ng Earthen Buddha Palm ni Huang Xiaolong, si Yellow Chufei ay bumaril ng pauiles. Sa di kalayuan, ang principal ng Azure Dragon Institute na si Qin Yi at ang kanyang grupo ng mga masters ng Azure Dragon Institute ay nagmamadali patungo sa Huangclan Manor nang makita nila ang isang figure na lumilipad sa kanila mula sa harapan, na ikinagulat nila. Ito ba? Kawakas ay nakita ni Qin Yi, Zheng Chu, at ng iba pa ang mukha ng taong nakabangga sa kanila, na pinupuno sila ng pagkabigla. Nakanganga ang kanilang mga bibig. Yellow Chufei. Napasigaw ng malakas sina Qin Yi, Zheng Chu, at ang iba pa. Pinagmasdan nila si Yellow Chufei na bumulwak ng higit sa ilang subo ng dugo sa isang sandali, pagkatapos ay bumagsak sa isang talampas ng bundok na nabasag ang isang malaking tipak nito. Pagkatapos, si Qin Yi, Zheng Chu, at ang iba pa ay nakakita ng isang primordial divine dragon na lumilipad ng napakabilis. Dahil walang sino man mula sa Azure Dragon Institute ang nakakita kay Huang Xiaolong na naging isang banal na dragon, hindi nila alam na ang dragon na ito sa harap nila ay siya talaga. Nang mapagtanto nila na ang isang primordial na banal na dragon ay humahabol kay Yellow Chufei, lahat sila ay nanigas sa kinatatayuan, hindi man lang ng ahas na huminga. Ngunit mayroong parehong pagkalito sa isipan ng lahat. Kailan pa nagkaroon ng nakakatakot na primordial divine dragon dito sa Martial Spirit World? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 900. Ikaw si Huang Xiaolong. Nakita na ni Huang Xiaolong ang grupo ng Azure Dragon Institute. Ang malamig na titig ng kanyang eskarlate na mga mata ng dragon ay tumama sa kanila, ngunit nagpasya siyang harapin muna si Yellow Chufei. Sa isang kisap mata, dumating siya sa itaas mismo ng tuktok ng bundok kung saan bumagsak si Yellow Chufei kanina. Haharapin niya si Qin Yi at ang iba pa mamaya dahil hindi agad-agad na isyo ang kanilang grupo. Inabot ng Dragon Claw ni Huang Xiaolong, muling hinampas ang katawan ni Yellow Chufei na ngayon ay kalahating nakabaon sa bangin. Dumagundong. Nabasag ang buong talampas ng bundok, gamulong ang mga bato at graba, binaon si Yellow Chufei sa ilalim. Sa di kalayuan, pinanood ng grupo ni Qin Yi ang eksenang ito na may mapupulang mukha, ang kanilang mga puso ay tumibok na parang lalabas sila sa kanilang mga dibdib anumang oras. Guro, ang banal na dragon na iyon ay masyadong nakakatakot. Pulong ni Zheng Chu sa mahinang boses, tila paos dahil sa nanunuyong lalamunan. Anong gagawin natin ngayon? Huminga ng malalim si Qin Yi para pakalmayan ang magulong pagkabigla sa kanyang puso, na tila kalmado hanggat kaya niya, kung aalis tayo ngayon, baka galitin natin ang Senior Divine Dragon na ito, sana hindi ito nauugnay kay Huang Xiaolong. Si Zheng Chu at ang iba pa ay tahimik na nagsisikap na tumakas, ngunit nang marinig ang mga salita ni Qin Yi, mabilis nilang pinutol ang pag-iisip, nakatayo doon ng hindi nangangahas na gumalaw ng kalamnan. Maaari lamang nilang ipagdasal na ang Senior Divine Dragon ay walang kaugnayan kay Huang Xiaolong. Kung hindi nang ahas si Qin Yi na isipin ang mga kahihinatnan. Sa oras na ito, ang Dragon Claw ni Huang Xiaolong ay muling umaatake kay Yellow Chufei. Ang grabo at mga bato na dating nahulog sa ibabaw ng Yellow Chufei ay naging alikabok, nakakalat sa lahat ng direksyon, na nagsiwalat kay Yellow Chufei. Ang kanyang katawan ay nasugatan na hanggang sa hindi na makilala, nakabaon ng malalim sa lupa. Humuso si Huang Xiaolong. Ang kanyang tatlong Supreme Godheads ay umikot kasabay ng pagbagsak ng kanyang Dragon Claw kay Yellow Chufei.
Ang lupain ay yumanig, nagpapadala ng marahas na pagyanig sa nakapalibot na ilang daang libong li. Habang nanginginig ang lupain, lumundag ang puso ni na Qingyi, Zheng Chu, at ng iba pa, nakikita sa kanilang mga mata ang walang hanggang takot. Masyadong brutal ang eksena sa harap nila. Hindi na nila matukoy kung aling bahagi ang mukha ni Yellow Chufei at kung aling bahagi ang kanyang puwet, ang kanyang buong katawan ay tuluyang nakasubsob sa lupa na parang flat cake, dugo at laman na naghahalo. Biglang tumama ang dragon claw ni Huang Xiaolong sa kawalan. Ang mga hiyawan ay tumusok sa hangin habang ang isang malaking bilang ng mga figure ay nahulog mula sa himpapawid. Ito ang mga natitirang Yellow Family Grand Elders at Elders na umaasang makatakas ng hindi matukoy. Isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang bumulwak mula sa dragon palm ni Huang Xiaolong, binalatan ng patag na Yellow Chufei mula sa hukay sa ibaba. Sa puntong ito, matagal na siyang nawalan ng malay, nahimete sa limot. Isang violet na simbolo na kaluluwa ang lumipad mula sa mga mag-aaral ni Huang Xiaolong na pumasok sa kaluluwa ni Yellow Chufei sa pamamagitan ng kanyang noo. Nauna nang binanggit ni Yellow Chufei ang ancestor ng Yellow Family, sa makatuwid, bago siya patayin, kailangan niyang alamin ang lokasyon ng ancestor na iyon at kung ano pa ang alam ni Yellow Chufei tungkol sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, natapos ang pag-uusig ng kaluluwa ni Huang Xiaolong. Noong una, binalak niyang pahirapan ang mga master ng Yellow Family na ito, ngunit naramdaman na niya na ang Beitang Family Patriarch at ang kanyang grupo ay nakapasok na sa kapaligiran ng Martial Spirit World at nagmamadaling patungo sa Huang Clan Manor sa sandaling ito. Kaya, maaari lamang niyang patayin muna si Yellow Chufei. Ang kakayahang lumamon ng kanyang Archdevil Supreme Godhead ay umikot ng buong bilis. Sa ilang paghinga, lahat ng dugo ni Yellow Chufei at puwersa ng Diyos ay sumugod sa katawan ni Huang Xiaolong. Sa harap mismo ng Asher Dragon Institute Masters, Petrified Faces, si Yellow Chufei ay lumiit sa isang tuyong bangkay sa mabilis na bilis. Sa isang simpleng pagtap ng Dragon Claw ni Huang Xiaolong, ang tuyong katawan ni Yellow Chufei ay naging alikabok na parang bula ng sabon. Patriarch. Ilang Panginoon ng Yellow Family ang sumigaw sa kawalan ng pag-asa. Huang Xiaolong, ibababa kita kahit kapalit ng buhay ko. Isang Fifth Order High God Realm Yellow Family Grand Elder ang umungal, sinuntok si Huang Xiaolong sa bulag na galit. Marahas na lumabas si God Force sa kanyang katawan. Gusto mo bang sumabog? Kaloob-loob ng inisya ni Huang Xiaolong. Ang kanyang palad ay tumama sa hangin gamit ang God Binding Palm, tumama sa Grand Elder na iyon at nagyayelo sa buong katawan ng Diyos. Sa sumunod na segundo, hinaila siya ng hindi nakikitang puwersa patungo sa harapan ni Huang Xiaolong, kung saan bumalot sa kanya ang kapangyarihang lumalamon ng Archdevil Supreme Godhead. Sa ilang paghinga lang, ang dugo at puwersa ng Diyos ng Yellow Family Grand Elder ay sinipsip ni Huang Xiaolong na tuyo, tulad ng nangyari kay Yellow Chufei. Sa panunood ng eksenang ito, ang natitirang mga Panginoon ng Yellow Family ay nahulog sa ilalim ng kawalan ng pag-asa, na puno ng takot, gulat, at kalungkutan. Ang ilan sa kanila ay nakaluhod at nagmamakaawa dahil sa takot na kanilang nararamdaman. Ang isa sa kanila ay sumigaw ng senior, ang isa naman ay sumigaw ng Panginoon, may ilan pang ang tumawag kay Huang Xiaolong na ancestor. Hindi alam ni Huang Xiaolong kung matatawa ba siya o maiiyak nang marinig ng mga amo nitong Yellow Family na tinatawag siyang ancestor. Gayunpaman, sa simula, hindi niya kailanman binalak na magpakita ng awa sa kanila. Sa mga mata ni Huang Xiaolong, sila ay mga patay na tao sa simula pa lang. Kaya't, gaano man ang pagmamakaawa at pagsusumamo ng mga Panginoong Yellow Family na ito, tiyak ang kanilang kamatayan. Bamukha ang napakalaking bibig ni Huang Xiaolong na nagdulot ng napakalaking puwersa ng pagsipsip na lumabas mula rito, na hinihila ang lahat ng master ng Yellow Family sa harap mismo ng kanyang bibig. Gaano man sila magpumiglas, hindi sila makatakas sa kontrol ni Huang Xiaolong. Nang ang mga Yellow Family Master na ito ay nasa loob ng 3 li mula kay Huang Xiaolong, agad nilang naramdaman ang nakakatakot na lumalamon na kapangyarihan na sumisipsip ng kanilang dugo at puwersa ng Diyos.
Pinanood ni Chingy at ng kanyang grupo ang mga dugo at puwersa ng Diyos ng mga Yellow Family Cultivator na nagmadaling lumabas sa kanilang mga katawan, na bumubuo ng mga whirlpool ng dugo na ilang metro ang kapal na damaloy sa katawan ni Huang Xiaolong. Mayroong higit sa 600 mga whirlpool ng dugo na nagpapakita ng kumikinang na puwersa ng Diyos ng iba't ibang elemento. Ang eksenang ito sa harap nila ay nagulat kay Chingy at sa iba pa na hindi nakaimik. Lahat ito ay mga master ng High God Realm A. Mayroong higit sa 600 High God Realm Masters, ngunit wala sa kanila ang may kapangyarihang lumaban na naging mga tuyong bangkay. Lalong lumalim ang takot na kanilang nararamdaman habang nakatingin sa asul na banal na dragon, kung maaari. Anong nakakatakot na pag-iral ang primordial na banal na dragon na ito? Ang pinakamahinang Yellow Family Masters ng 2nd at 3rd Order High God Realm ay naging mga tuyong bangkay na sinundan ng mga nasa 4th Order, 5th Order. Sa huli, kahit ang mga master ng 6th Order High God Realm ay hindi nakatakas. Matapos lamunin ng higit sa 600 High God Realm Masters, Blood Essence at God Force, naramdaman ni Huang Xiaolong ang isang malinaw na pagkakaiba sa kanyang lakas. Sa pag-iling ng kanyang katawan, binasag niya ang mga tuyong bangkay na iyon sa alabok bago lumingon sa grupo ni Chingy. Sa isang tingin lang, si Chingy, Zheng Chu, at lahat ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Senyor, ako, kami, hindi kami kamag-anak ng Yellow Family. Napilipit ang dila ni Chingy, dumadaan lang tayo sa martial spirit world. Senyor, maawa ka at palayain mo na kami. Narinig ni Chingy na sinasabing dumaan lang siya sa martial spirit world, si Huang Xiaolong ay tumawa ng malakas bago huminto. Chingy, sabi mo dumadaan ka sa martial spirit world. Hindi ka ba naghanda ng 100 higanting redwood na kabaong para sa aking kasal? Wala ka bang balak kunin sila? Natigilan si Chingy. Sa isang iglap bumalik si Huang Xiaolong sa kanyang anyo bilang tao. Huang, ikaw si Huang Xiaolong, ikaw. Gumagalaw ang isip ni Chingy. Bumagsak ang temperatura ng kanyang katawan, nagyayelo ang 4 na paa. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.